KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong Nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 1131 hanggang 1140. Ika-114 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 1131. Maagap na pagdating ni Huang Xiaolong. Habang hinihintay ng Great Whale Sect at Elephant Genesis Sect ang pagbagsak ng Barbarian God Sect para simulan nilang hatiin ang kanilang mga teritoryo, ang grupo ng mga tao na nakatayo pa rin sa panig ng Barbarian God Sect ay naipit sa pagitan ng galit at walang katulad na takot. Tumingin si Zhuo Fei kay Lu Zuo, Guling, at sa mga disipulong nakatayo sa likuran nila, tinansya niya ang oras at ngumisi, sinabing, sige, 5 minuto na. Dahil mas gugustuhin ninyong mamatay kaysa sumuko, tutuperin ko ang hiling ninyo. Itinaas ni Zhuo Fei ang kanyang dalawang palad. Nang malapit ng pigain ng kanyang mga daliri ang ilang daang disipulo hanggang mamatay, nang wala saan, ang walang hangganang itim na apoy ay bumaba mula sa langit, nilamon si Zhuo Fei sa isang kisap mata. Naalarma, ang mga palad ni Zhuo Fei ay hamampas pasulong, pinawi ang walang hangganang itim na apoy na nakapalibot sa kanya. Ito ay nangyari nang napakabilis na ang lahat ay nag-react lamang makalipas ang 1 segundo, tumingin sa direksyon kung saan nanggaling ang apoy. 2 tao ang lumitaw sa kanilang linya ng paningin. Senior Brother Huang Xiaolong. Ito ay si Senior Brother Huang Xiaolong. Ang mga disipulo ng Barbarian God Sect ay sumigaw sa tuwa. Ang 2 tao ay sina Huang Xiaolong at Yao Qi. Taglit, nagliwanag ang mga mata ni Lu Zuo at Guling, ngunit agad silang lumabo, umiling-iling sa kawalan ng pag-asa. Noong una, nagkikimkim pa rin sila ng pag-asa sa kanilang mga puso. Kung si Huang Xiaolong ay nakaligtas sa pagkakataong ito at naging mas malakas sa hinaharap, may pagkakataon na maipaghiganti niya sila, ngunit ngayon, ito ay katulad ng pagsisid muna sa lambat. Kamatayan lamang ang naghihintay sa dulo. Kung namatay si Huang Xiaolong, ang kanilang huling pag-asa ay mamamatay kasama niya. Huang Xiaolong, tumakbo ka kaagad. Inipon ni Lu Zuo ang lahat ng kanyang lakas upang isigaw ang ilang mga salitang ito, ang kanyang boses ay dumagundong na parang kulog. Nang marinig ang sigaw ni Lu Zuo, ang mga disipulo ng Barbarian God Sect sa kanyang tabi ay nag-react, bawat isa sa kanila ay sumigaw ng malakas hanggat kaya nila, Senior Brother, tumakbo ka ng mabilis. Malisyosong tumawa si Zhuo Fei, dahil nandito na siya, sa tingin mo ba ay may pagkakataon siyang makatakas? Ang ilang Giant Tribe Eminent Grand Elders ay nag-teleport sa isang kisap mata, na lumilitaw sa likod ni Huang Xiaolong at Yao Qi, na ganap na humaharang sa kanilang pagtakas. Nang makita ito, nawalan ng pag-asa sina Lu Zuo, Guling, at lahat ng mga disipulo ng Barbarian God Sect. Nagpatuloy sina Huang Xiaolong at Yao Qi na lumipad pasulong habang nakasakay sa maliit na baka at sa Black Flame Sea Emperor Beast na parang hindi nila nakita ang Giant Tribe Eminent Grand Elder sa likuran nila, hanggang 300 metro ang layo nila kay Zhuo Fei, Chen Hao at Gao Feng. Tumingin si Chen Hao kay Huang Xiaolong bago inilipat ang kanyang tingin kay Yao Qi, isang masamang ngiti sa kanyang mukha habang tinutuya niya, Huang Xiaolong, narito iniisip ko na natatakot kang lumabas, sinong mag-aakalang ihahatid mo ang iyong sarili sa kamatayan? Pinto. Alam kong mayroon kang Second Order Ancient God Realm Green Ice Hail Devil sa tabi mo, pero sa tingin mo ba may iligtas mo si Lu Zuo at ang iba pa na umaasa lang sa kanya? Muli na namang tumingin kay Yao Qi, idinagdag ni Chen Hao, ito ang babae mo, Yao Qi. Nako, ang pagkakamali ko, siya dapat ang babae ng Cao Family Young Lord, samantalang ikaw ay isa lang na kumukuha ng mga sirang paninda. At isa pa, maganda ang mukha niya, dahilan para kahit ako ay medyo natukso. Nagpatuloy si Chen Hao na may ngiti sa kanyang mukha, sa katunayan, iniisip kong pumunta ng personal sa Southwest City upang makuha itong Yao Qi kung hindi ka pa nagpakita ngayon. Magdaraw sana kami ng kaunting kompetisyon, at sino man ang nanalo ng 3 round at nagsumite sa akin ay maaaring magsaya sa Yao Qi na ito sa loob ng 1 oras. Gayunpaman, dahil narito siya ngayon, ang aking mga kapatid sa Sky Dragon League ay maaaring magkaroon ng unang lasa.
Ang mga mata ng mga miyembro ng Sky Dragon League ay nagningning ng maliwanag sa mga salita ni Chen Hao. Salamat League Leader. Salamat, panganay na Senior Brother Chen Hao. Ang lahat ng miyembro ng Sky Dragon League ay nagkayem ng kanilang mga palad, tumatawa sa tuwa. Sumingit si Cao Feng, mukhang matagumpay. Huang Xiaolong, noon, sinabi ko na sa iyo na lapirutin ka ng asawa ko hanggang mamatay na parang langgam sa kanyang pagbabalik. Gayunpaman, bago iyon, ipapaalam ko sa iyo na patay ka na. Ang kahihiyan na ibinigay mo sa akin, ibabalik ko ito ng 1,000 beses, 10,000 beses. Nanliit ang mga mata ni Huang Xiaolong, lumalabas ang malamig na hangin mula sa kanyang katawan nang makitang naging asul ang mukha ni Yao Qi bago siya siniguro. Yao Qi, huwag kang mag-alala. Bago sila patayin, puputulan ko muna ang kanilang mga dila. Si Huang Xiaolong ay walang puwang para sa awa kay Chen Hao. Patayin kami. Umagalpak ng tawa ang mga miyembro ng Chen Hao, Cao Feng, at Sky Dragon League. Maging sina Han Zishan, Qiu Biho, at ang iba pang mga Grand Elder na nagtaksil sa Barbarian God Sect ay umiling na may mahinang ngiti. Lumingon si Chen Hao kay Zhu Wufei, humihingi ng pahintulot, Godfather, gusto kong patayin itong si Huang Xiaolong ng personal, mangyaring payagan ng Godson na gawin iyon. Tumango si Zhu Wufei, na nagsasabing, Go. May kakaiba dito, huwag maging pabaya, gawin ang lahat at tapusin ito ng mabilis. Ang pagiging mahinahon ni Huang Xiaolong mula sa sandaling lumitaw siya ay pumukaw sa hinala ni Zhu Wufei. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang kanyang lakas at ang kasalukuyang Giant Tribe Eminent Grand Elders, hindi ito masyadong inisip ni Zhu Wufei. Sa gitna ng mga puwersa ng pinakamalapit na 100 isla, kakaunti lamang ang mga master ng Ancient God Realm, lalo na ang mid-level at mas mataas, at lahat sila ay matandang halimaw na may mataas na pagpapahalaga. Sa opinyon ni Zhu Wufei, imposible para kay Huang Xiaolong na imbitahan ang isa sa mga matandang halimaw na iyon para tulungan siya. Bagamat natarante si Chen Hao nang sabihin sa kanya ni Zhu Wufei na tapusin kaagad ang labanan, magalang pa rin siyang sumunod, Oo, Ninong. Dahil doon, lumipad siya patungo kay Huang Xiaolong. Pinagmamasdan ng mga tao sa magkabilang panig sina Chen Hao at Huang Xiaolong habang sila ay nakatayo sa tapat ng isa't isa. Huminto ng ilang metro mula sa Huang Xiaolong, tumaas ang aura ni Chen Hao sa tuktok ng walang reserba. Sa isang kisap mata, yumanig ang langit at lupa, umihip ang malakas na hangin at kumulo ang mga ulap. Naipon ang enerhiya sa itaas ng ulo ni Chen Hao, na bumubuo ng isang metal na ulap ng yelo na kumakatawan sa natatanging elemento ng puwersa ng Diyos ni Chen Hao. Huang Xiaolong, hindi mo naisip na nakalusot na ako sa 10th Order Heavenly God Realm, tama ba? Ito ang bunga ng aking pagsasanay sa extraterritorial devil battlefield sa lahat ng mga taon na ito. Naging malamig ang tingin ni Chen Hao habang nagkukwento, nagsanay ako na parang baliw, desperado akong pagbutihin ang aking lakas. Ang lahat ng mapait na paghihirap ay para sa araw na ito, ang patayin ka sa harap ng mga disipulo ng Barbarian God Sect. Gusto kong buksan ni Lu Zuo at Guling ang kanilang mga mata at makita kung sino talaga ang pinakadakilang henyo ng Barbarian God Sect. Huang Xiaolong, tanggapin ang iyong kamatayan. Biglang bumilis ang pagsulong ni Chen Hao gamit ang kanyang kamao na nakatutok kay Huang Xiaolong, na naging sanhi ng pag-freeze ng hangin sa harap ng kanyang kanang kamao at naging mga gintong yelo. Ang tumagos na malamig na hangin ay natangay, nakahalin tulad ng isang nakabukang espada. Ang grupo ng mga disipulo ng Barbarian God Sect sa likod ni Lu Zuo at Guling ay umatras pa sa pangamba. Nang inakala ng lahat na hindi maiiwasan ni Huang Xiaolong ang kamao ni Chen Hao, isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa kanyang katawan habang sumuntok siya upang salubungin ang pag-atake ni Chen Hao, kamao sa kamao. 7th Order Heavenly God Realm. Ang Huang Xiaolong na ito ay talagang nakalusot sa 7th Order Heavenly God Realm. Tian Zishan, Qiu Bihu, at ang iba pa ay nabigla. Gaano katagal na? Talagang naabot niya ang 7th Order Heavenly God Realm. Maging si Chen Hao ay natigilan sandali, na puno ng hindi paniniwala.
Sa susunod na sandali, ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata ay napuno ng kabaliwan, ang kanyang mukha ay na-distort habang ang kanyang puwersa ng Diyos ay tumaas pa. Ang Huang Xiaolong na ito ay dapat mamatay dito. Sa mga mata ni Chen Hao, kahit na pumasok si Huang Xiaolong sa 7th Order Heavenly God Realm, mayroon pa ring gap ng 3 order sa pagitan nila, kahit gaano pa kahanga-hanga ang husay ni Huang Xiaolong sa pakikipaglaban, ang pag-flat sa kanya ay walang mahirap. Bang! Ang mundo ay tila yumanig habang ang kanilang mga kamao ay nagbanggaan, na katulad ng dalawang lumilipad na banal na bundok na sumasalubong sa isa't isa. Halos lumundag ang puso ng mga disipulo ng Barbarian God Sect sa kanilang mga dibdib ng magbanggaan ang mga pag-atake ni Chen Hao at Huang Xiaolong. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ni Chen Hao, naghalo ang takot at pagtanggi sa kanyang mukha. Sa puntong ito, napansin ni An Zishan, Qiu Biho, at ng mga eksperto na naroroon na may mali. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1132. Gusto kong maging godson kita. Nang magbanggaan ang mga kamao ni Chen Hao at Huang Xiaolong, hindi tulad ng naisip nilang eksenang napaatras si Huang Xiaolong, tumayo siya ng matatag na parang isang bundok na hindi natitinag, samantalang ang sitwasyon ni Chen Hao ay lubos na nabalisa. Ang kanyang kanang kamao ay nabaluktot na nagdulot ng mga talas-talas na buto mula sa Jinutay Gutei na laman na parang hiniwa ng isang hindi nakikitang talam. Simula sa kanyang 5 daliri, ang palso ni Chen Hao at ang kanyang buong braso ay parang tuyong sanga ng puno, naputol sa ilang lugar bago sumabog sa magkapira-piraso. Namulaklak ang mga piraso ng laman at dugo habang ang katawan ni Chen Hao ay gamulong at bumagsak paatras sa ere na parang gulong na bumasag sa grupo ng mga miyembro ng Sky Dragon League na nasa likuran niya. Ang mga alagad na napakabagal sa pag-iwas ay pinalipad sa iba't ibang direksyon, ang bawat buto sa kanilang katawan ay bali. Boom! Tarat-tarat! Isang pagsabog. Si Chen Hao ay bumagsak sa lupa sa ibaba na lumikha ng isang malalim na hukay. Napatulala si An Zishan, Qiu Biho, Gao Feng, at lahat ng miyembro ng Sky Dragon League. Maging sina Lu Zuo at Buling sa kabilang panig ay nabigla ng tumigas. Isang berdeng kislap ang kuminang sa kaibuturan ng mga mata ni Zhu Wufei, ang kanyang titig na nakatutok kay Huang Xiaolong ay kahawig ng isang makamandag na ahas na malapit nang sasalakayin ang biktima nito. Sa kaloob-looban, matinding pagkabigla ang tumama sa kanyang puso. Isang 7th Order Heavenly God Realm na bata ang talagang nagpa-address sa isang 10th Order expert. Gaano kalakas ang lakas ng pakikipaglaban nitong Huang Xiaolong? Bilang Giant Tribe Patriarch, si Zhu Wufei ay nakakita ng maraming henyo ng Vientiane World, ngunit ito ang kanyang unang pagkakataon na makakita ng ganoong antas ng napakapangit na talento. Isang napakalamig na lamig ang kumalat mula sa katawan ni Zhu Wufei na parang isang nakakatakot na unos na tinatangay ang mga nagbabantang itim na ulap sa itaas. Nang maisip ni An Zishan, Qiu Biho, at ng iba pa na susupilan niya si Huang Xiaolong, nagsalita si Zhu Wufei, Huang Xiaolong, gusto kitang tanggapin bilang aking ninong. Hanggat sumasang-ayon ka at nangakong maglilingkod sa Giant Tribe sa hinaharap, maipapangako ko sa iyo ang walang limitasyong kapangyarihan. Pagkatapos mong umakyat sa Ancient God Realm, ang iyong katayuan at autoridad ay magiging pangalawa lamang sa akin. What the? Halos matanggal ang mga mata ng lahat sa kanilang mga socket dahil sa gulat. Gusto ni Zhu Wufei na tanggapin si Huang Xiaolong bilang kanyang ninang. Handa pa siyang bigyan si Huang Xiaolong ng walang limitasyong kapangyarihan. Si Zhu Wufei ay sobrang kalmado habang nakatingin kay Huang Xiaolong. Ang una niyang intensyon ay patayin ang Barbarian God Sect na disipulong ito, ngunit ngayon ay nagbago ang isip ng talento ni Huang Xiaolong. Kung tutusin, masyadong sayang ang pagpatay sa gayong talento. Tumaas ang gilid ng bibig ni Huang Xiaolong sa isang mahina, malamig na ngiti habang nakatingin kay Chen Hao, tanggapin mo ako bilang iyong Diyosa. Paano siya? Walang iba kundi isang pag-aaksaya, hanggat pumapayag kang maging anak sa akin at magpasakop sa aking Giant Tribe, mapapatay ko siya kaagad.
Si Chen Hao ay umindayog habang nagpupumiglas siyang tumayo mula sa hukay nang marinig niya ang mga salita ni Zhu Wufei. Ang kanyang maputlang mukha ay naging mas maputi ng ilang kulay dahil sa takot at pagkabalisa, sabik na nagsusumamo kay Zhu Wufei, Godfather, huwag kang maniwala sa kalokohan ni Huang Xiaolong, siya ay taksil sa kaibuturan. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Isang Zaishan, Kyubihu, at ang iba pa ay may komplikadong ekspresyon sa kanilang mga mukha, hindi nila akalain na si Zhu Wufei ay papayag na patayin si Chen Hao para kay Huang Xiaolong. Naramdaman ni Cao Feng na umagos ang dugo mula sa kanyang katawan, nanlamig ang kanyang mga paa sa takot habang ang kanyang mga paa ay walang kamalay-malay na umatras. Itinaas ni Zhu Wufei ang kanyang palad sa gilid ng hindi tumitingin, tinamaan si Cao Feng. Ang kanyang katawan ay gumawa ng isang arko sa hangin habang ang kanyang matinis na sigaw ay umalangaw sa lugar. Maraming sinag ng sword chi ang tumusok sa kanyang katawan na parang mahabang spike na pinatay si Cao Feng bago pa man siya bumagsak sa lupa. Baka sa mukha niya ang hindi pagnanais at hindi makapaniwala. Ang galaw na ginamit ni Zhu Wufei ay ang giant sword palm ng giant tribe. Ang siksik na sword chi ay nakompres sa hampas ng isang palad na naging sanhi ng pagkamatay ng taong tinamaan ng pamamaraang ito habang nararamdaman ang sakit ng libu-libong espada na tumutusok sa kanilang katawan. Tian Zaishan, Qiu Bihu, at lahat ng Sky Dragon League ay namumutla habang si Chen Hao ay takot na takot. Si Zhu Wufei ay hindi man lang tinitigan ang bangkay ni Cao Feng, ang kanyang tingin ay hindi umaalis kay Huang Xiaolong. Ano sa tingin mo? Kanina, ininsulto ka ng babaeng ito, at ngayon pinatay ko na siya sa ngalan mo. Hindi ko hihigpitan ang kalayaan mo pagkatapos kong maging Diyosa, pwede kang pumunta kung saan mo gusto. Higit pa riyan, aalagaan kita ng buong magagamit na mapagkukunan ng Giant Tribe para makalusot ka sa Ancient God Realm sa loob ng 200 taon. Alagaan ka ng lahat ng magagamit na mapagkukunan ng Giant Tribe, ang kondisyong ito lamang ang nagpahirap sa sinuman na tumanggi. Lahat ng mata ay nakatuon kay Huang Xiaolong, kabilang sina Lu Zuo at Guling. Bago ang mga titig na ito, si Huang Xiaolong ay tumingin kay Zhu Wufei, umiling-iling habang ang isang ngiti ay lumabas habang sinasabing, pagkatapos kitang patayin, lahat ng mga mapagkukunan ng Giant Tribe ay magiging akin rin. Ang isa pang bagay ay, sa palagay mo kailangan ko ba ng 200 taon upang makapasok sa sinaunang Diyos Realm? Gayunpaman, kung magpapasakop ka sa akin at naging alipin ko, maaari kong isaalang-alang na iligtas ang iyong buhay. Nalaglag ang pangasalupa nang marinig ang mga walang kwentang salita ni Huang Xiaolong. Kasama ni Chen Hao. Napabalikwa si Zhu Wufei at tumawa, habang ang ilang Giant Tribe Eminent Grand Elders ay nakatitig kay Huang Xiaolong, ang kanilang makapal na mamamatay tao na aura ay nagpapatibay sa hangin sa kanilang paligid. Umiling si Zhu Wufei, dahil hindi mo alam kung paano pahalagahan ang pagkakataong ibinigay ko sa iyo, wala akong ibang pagpipilian kundi ang patayin ka ng personal. Kung tungkol sa iyong babae, magagawa ni Chen Hao ang sa tingin niya ay nararapat. Si Chen Hao ay sumikat sa tuwa, maraming salamat, Godfather. Umakbang si Zhu Wufei patungo kay Huang Xiaolong, sinabing, hindi mo ba tatawagin ng Second Order Ancient God Realm Green Eyes Hail Devil? Dahil hindi ka sumusuko, sa palagay ko ay inimbitahan mo ang iba pang mga Aster ng Ancient God Realm para tulungan ka. Baka sabihin sa kanila na lumabas din. Tumango si Huang Xiaolong, sobrang matulungin. Mukhang gusto mo talaga silang makilala, ikalulugod kong ipakilala ka. Sa sandaling matapos magsalita si Huang Xiaolong, isang berdeng malamig na chi ang pumasok sa hangin habang si Bing Jiuyi ay lumitaw sa likod ni Huang Xiaolong. Si Lu Zuo, Guling, at ang mga disipulong nakatayo sa panig ng Barbarian God Sect ay namangha sa pag-iral ni Bing Jiuyi. Hindi nalihim na si Huang Xiaolong ay may Second Order Ancient God Realm Green Eyes Hail Devil na nagpoprotekta sa kanya mula noong lumitaw siya ilang taon na ang nakakaraan ng ang Southwest City ay nasa ilalim ng Sea Beast attack. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakita nina Lu Zuo at Guling ng sarili nilang mga mata si Bing Jiuyi. Sa sumunod na segundo, ang umuugong na masasamang enerhiya ay umakyat sa kalangitan sa likod ni Huang Xiaolong nang lumitaw ang isang matangkad na figure.
isang mahusay na Diablo Master. Ang mga sigaw ay narinig mula sa magkabilang panig sa hitsura ni Exito. Kahit na nagulat, hindi nakita ni Zhu Wufei sina Bing Jiuyi at Exito bilang isang banta. Ngumiti siya kay Huang Xiaolong, tulad ng inaasahan ko, nag-imbite ka talaga ng isa pang master ng Ancient God Realm, ngunit hindi ko inaasahan na mula ito sa Nefarious Devil Tribe, isang late Second Order Ancient God Realm noon. Si Zhu Wufei ay nagpatuloy sa paglapit kay Huang Xiaolong sa malalaking hakbang. Sa oras na ito, sa likod ni Huang Xiaolong, isa pang matangkad na figure ang lumitaw, na naglalabas ng mas malakas na Nefarious Devil Chi. Ang mga tao sa magkabilang panig ay muling natulala. Isang maagang Third Order Ancient God Realm Nefarious Devil Master. Kawakas, medyo nabasag ang kalmadong mukha ni Zhu Wufei. Ang Nefarious Devil Tribe ay likas na nagtataglay ng mataas na husay sa pakikipaglaban at ang isang maagang Third Order Ancient God Realm ay may lakas na maihahambing sa isang Mid-Third Order Ancient God Realm, marahil kahit na ang pinakamataas na Mid-Third Order na Human Cultivator. Ang cultivation ni Zhu Wufei ay nasa Late Third Order Ancient God Realm, malapit nang maabot ang peak Late Third Order Ancient God Realm. Huang Xiaolong, binigyan mo talaga ako ng malaking sorpresa. Nagawa mo talagang mag-imbite ng Third Order Ancient God Realm Nefarious Devil para tulungan ka, pero kailangan mo pa ring mamatay ngayon. Ang ekspresyon ni Zhu Wufei ay naging malamig at madilim, lumukso pasulong habang ang kanyang palad ay tumatama kay Huang Xiaolong. Ito ay ang Giant Sword Palm muli. Ang lakas ng palad ay hiniwa pasulong at ang sword chi ay humabi sa hangin. Kasabay nito, kumilos din ang ilang Giant Tribe Eminent Grand Elders, ngunit ang target nila ay sina Exito, Exido, at Bing Jiuyi. Sa pagharap sa pag-atake ng Giant Tribe Eminent Grand Elders, hindi matutulungan nina Bing Jiuyi, Exido, at Exito si Huang Xiaolong. Umisi si Zhu Wufei habang pinapanood ang kanyang pag-atake kay Huang Xiaolong. Pinaliwala ni Lu Zuo at Guling ang mga sugat sa kanilang mga katawan at akmang lalabas upang tulungan si Huang Xiaolong ng isang higanting ulo ng hayop ang tahimik na lumabas mula sa kawalan sa likuran niya. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1133. Piling namin doblehin ito. Ang ulo ng halimaw ay kasing laki ng isang maliit na bundok, ang pulang dugo nitong mga mata ay kahawig ng dalawang malalaking lawa. Ang hitsura nito ay nagdulot ng isang mabagsik, primitive na aura na bumaba sa hanay ng bundok ng Barbarian God Sect. Ang aura lang ng halimaw na ito ang talagang nagpabagal sa pag-atake ni Zhu Wufei. Sa buong paligid, ang mga nakakatakot na mata ay nakatingin sa napakalaking ulo ng hayop na lumalabas mula sa kawalan sa likod ni Huang Xiaolong. Ito ay isang sinaunang cloud-devouring divine beast. Nanginig ang isa sa mga kilalang Grand Elder ng Giant Tribe, sumisigaw sa takot na parang nakakita lang ng multo. Isang sinaunang ulap na lumalamon sa banal na hayop. Umalangaw-ngaw ang mga hingal sa buong paligid. Ang pangamba ay humawak sa puso ni Zhu Wufei. Mula sa pressure na dulot ng cloud-devouring divine beast na ito ay tinansya niya na ang lakas nito ay umabot man lang sa Fourth Order Ancient God Realm. Hindi ika-4 na utos. Kung ito ay isa lamang Fourth Order Ancient God Realm beast, imposibleng pilitin ang kanyang pag-atake na bumagal na umaasa lamang sa pressure ng cultivation nito. Malamang, itong cloud-devouring divine beast ay hindi nangahas si Zhu Wufei na maglakbay pa ang kanyang mga iniisip sa landas na ito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Huang Xiaolong. Inimbitahan din ba ni Huang Xiaolong ang late Fourth Order Ancient God Realm Cloud Devouring Divine Beast na ito? Paano naging posible iyon? Paano niya nagawang mag-imbite ng late Fourth Order Ancient God Realm Cloud Devouring Divine Beast para tumulong? Ang isa pang bagay ay, paano nakatagpo si Huang Xiaolong ng isang sinaunang banal na hayop? Ang isang banal na halimaw na tulad ng nauna sa kanila ay hindi kailanman nagpakita sa milyon-milyong taon. Habang si Zhu Wufei at ang iba pang naroroon ay nakakaramdam ng pangamba, pagkamangha, at pagdududa, ang higanting cloud-devouring divine beast ay iniunat ang isang paa mula sa kawalan at bahagyang ibinaba ang paa nito.
Ang simpleng pagkilos na ito ay agad na napatay ang pag-atake ng palad ni Zhu Wufei, na katulad ng pagbuhos ng tubig sa maliliit na apoy. Patuloy na ibinaba ng Cloud Devouring Divine Beast ang paa nito na nasa itaas mismo ng Zhu Wufei. Nabasag ang espasyo na nagdulot ng pagkalat ng mga bitek na parang sapot ng gagamba. Si Zhu Wufei ay natakot habang nakatingin sa napakalaking beast pa na bumabagsak sa kanya. Ang presyon ay katumbas ng 100 bundok na humahampas sa kanyang likod. Biglang umungal si Zhu Wufei, pinaikot ang kanyang God Force hanggang sa limitasyon bago sumuntok pataas sa paa ng hayop. Kasabay nito, isang metal na ilaw ang bumalot kay Zhu Wufei habang ang kanyang buhok ay lumilipad sa hangin. Ang Devilish Heavenly Snake Sword ay lumitaw sa kanyang kamay na humahampas sa ulo ng Cloud Devouring Divine Beast. Ang hindi mabilang na mga sinag ng Sword Chi ay bumaril pasulong na naging isang pulutong ng mga makalangit na ahas. Ang kanilang matutulis na mga pangil ay nakatutok sa mga mata ng Cloud Devouring Divine Beast. Gayunpaman, ang pagtutol ni Zhu Wufei ay walang saysay. Ang kanyang malakas na suntok ay walang nagawa upang pigilan ang paa ng Cloud Devouring Divine Beast, at sa halip ay dumami ang pressure na bumabagsak sa kanya. Ang mga sinag ng Sword Chi ay nabasag ng isang pagsabog ng matalim na liwanag mula sa mga mata ng hayop. Nang makitang mabibigo ang kanyang dalawang pag-atake, tumindi ang takot sa mga mata ni Zhu Wufei, at huli na para makaiwas siya. Nagdilim ang kanyang paligid habang siya ay tinamaan ng paa ng Cloud Devouring Divine Beast sa susunod na segundo. Tulad ng isang meteorite, ang kanyang katawan ay bumagsak ng husto sa lupa. Tumalon ang puso ng lahat nang makita ang eksenang ito. Ang Giant Tribe Patriarch, isang late Third Order Ancient God Realm Master na malapit nang maabot ang peak late Third Order, ang isang tao na may matunog na reputasyon na tumagal ng ilang libong taon ay talagang hinampas sa lupa ng isang strike, ganoon din. Patriarch. Ang ilang Giant Tribe Eminent Grand Elders ay nag-aalalang sumigaw at hindi mapakali sa pag-atake kina Bing Jiuyi, Xi2, at Xi-Do habang nagmamadali silang pumunta sa gilid ni Zhu Wufei, tinulungan siyang bumangon mula sa lupa. Ang isa sa kanila ay nagpadala ng ilang divine pellets sa bibig ni Zhu Wufei. Si Huang Xiaolong ay nanonood lamang, hindi pinipigilan ng mga taong ito na pagalingin si Zhu Wufei. Sa oras na ito, ang unang bahagi ng Fifth Order Ancient God Realm Cloud Devouring Divine Beast ay ganap na lumabas mula sa kawalan, nakatayong matatag sa likod ni Huang Xiaolong na parang isang daangzang na mataas na bundok. Ping Jiuyi, dahil ang Green Eyes Hail Devil Ancestor ay halos 10 zang ang taas ngunit sa tabi ng Cloud Devouring Divine Beast ay katulad ng isang anthill sa tabi ng isang burol. Nanlaki ang mga mata sa takot habang nakatitig sila ng walang kurap sa behemoth na nakatayo sa likod ni Huang Xiaolong. Si Lu Zuo at Buling ay parehong nangangamba at namangha, ngunit higit sa lahat, sila ay tuwang-tuwa. Sa oras na ito, ang mga mata ni Chen Hao ay napuno ng kamatayan at kawalan ng pag-asa, mukhang walang dugo habang ang kanyang puso ay tumibok ng mali. Makalipas ang ilang sandali, pagkatapos makalunok ng kaunting divine pellets, bahagyang huminahon ang mga pinsala ni Zhu Wufei. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumayo. Senior Cloud Devouring Divine Beast, ang isang ito ay ang Giant Tribe Patriarch Zhu Wufei. Maaari ko bang tanungin kung anong mga kondisyon ang ipinangako ni Huang Xiaolong na handang tulungan siya ni Senior? Handa kaming doblehin ito. Maingat at magalang na nagtanong si Zhu Wufei sa Cloud Devouring Divine Beast. Sa kanyang opinyon, dahil ang halimaw na ito ay inimbitahan ni Huang Xiaolong, hanggat maaari siyang makabuo ng naaangkop na mga termino, hindi siya tatanggihan. If hindi napigilan ni Yao Qi na matawa ng marinig ang mga salita ni Zhu Wufei, tulad ng isang namumulaklak na bulaklak. Ang kanyang pagtawa ay umaakit sa atensyon ng lahat, kabilang ang matinding titig ni Zhu Wufei. Sa loob-loob niya, napagpasyahan niya na kapag sumang-ayon si Senior Cloud Devouring Divine Beast sa kanyang mga termino, gagampanan niya ang babaeng ito hanggang mamatay. Lumingon ang Cloud Devouring Divine Beast kay Huang Xiaolong na nagsasabing, "Guro, gusto ng lalaking ito na magrebelde ako laban sa iyo. Anong gagawin ko?" Ang tono nito ay puno ng pang-aasar kay Zhu Wufei. "Master." Ang paraan ng pakikipag-usap ni Cloud Devouring Divine Beast kay Huang Xiaolong ay nabigla sa lahat.
Nang mabawi ni Zhu Wufei at ng iba pa ang kanilang katinoan, ang hindi makapaniwalang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay isang tanawin na makikita. Hindi kaya inimbitahan ni Huang Xiaolong ang Cloud Devouring Divine Beast na ito. Kung hindi, paano ito naririto? Bumaba ang tingin ni Zhu Wufei kina Bing Jiuyi, Exitu, at Exido. Ang mga taong ito ay hindi rin inimbitahan ni Huang Xiaolong. Pakiramdam ng Giant Tribe ay nasisiraan na sila ng bait. Isang punk ng 7th Order Heavenly God Realm ang master ng isang grupo ng mga lumang monster ng Ancient God Realm. Ngumiti si Huang Xiaolong kay Zhu Wufei, anong uri ng mga termino ang inaalok mo para atakihin ako ni Senior Cloud Devouring Divine Beast? Hayaan mo akong marinig ka, kung talagang maganda ang mga termino, baka matukso ako para salakayin ako ni Ton Jikao. Si Ton Jikao ang pangalan ng Cloud Devouring Divine Beast na ito noong nabubuhay pa ito. Ang ekspresyon ni Zhu Wufei ay kasing pangit, paanong hindi niya marinig ang pangungutya sa boses ni Huang Xiaolong. Sa oras na ito, sa wakas ay napagtanto niya kung bakit tumawa si Yao Qi nang mag-alok siyang doblehin ang presyo. Pumunta ka. Sumigaw si Zhu Wufei, ang kanyang katawan ay naging straight ng sword light na para bang siya at ang devilish heavenly snake sword ay isang katawan na mabilis na lumayo sa barbarian god sect. Sumunod din ang Giant Tribe Eminent Grand Elders na naging strix ng sword light, mabilis na bumilis. Gayunpaman, bago pa man sila makalayo, isang napakalaking ulo ng hayop ang hamarang sa kanilang dinadaanan na nagdulot ng mas malakas na panggigipit sa kanila. Dalawang higanting beast paws ang dumaan sa grupo ni Zhu Wufei na pinabalik sila sa barbarian god sect. Isa pang Cloud Devouring Divine Beast ang lumabas mula sa kawalan, ngunit higit sa lahat, ang pangalawa na ito ay mas malakas pa kaysa sa una. Nang makita ito, nawala ng pagpipigil sa sarili si Chen Hao at nabasa ang sarili. Ang isang malaking bilang ng pantalon ng mga miyembro ng Sky Dragon League ay basa habang sina An Zishan, Qiu Biho, at iba pang mga Grand Elder at Elder ay naramdamang nanghina ang kanilang mga tuhod. Tumingin sina Lu Zuo at Guling sa dalawang Cloud Devouring Divine Beast sa gilid ni Huang Xiaolong, pati na rin kina Bing Jiuyi, Exitu, at Exido, ang kanilang mga isip ay ganap na blanko. Ang langit ay tila mas bughaw kaysa karaniwan, ang mga ulap na lumulutang ng masayang. Nananaginip ba sila? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1134. Pagpasok sa Great Whale Sect. Tahimik na gumalaw sina Lu Zuo at Guling. Itinuro ng kanilang mga hintuturo ang likod ni An Zishan at Qiu Biho na nagdulot ng dalawang malakas na sinag ng puwersa ng daliri na tumusok ng diretso sa kanilang mga puwitan. Isang Zishan at Qiu Biho ang tumalon sa hangin habang nakahawak sa kanilang mga puwit habang sila ay umuungol sa sakit. Nag-alab ang galit sa kanilang mga mata, sumisigaw, "Sino iyon?" Nang lumingon sila at nakitang sina Lu Zuo at Guling iyon, ang kanilang galit ay napalitan ng pagkabalisa at pangamba. Hindi talaga ito panaginip. Sina Lu Zuo at Guling ay sabay-sabay na nanonood sa masakit na reaksyon ni An Zishan at Qiu Biho. Sa di kalayuan, walang magawang umiling si Huang Xiaolong habang pinapanood ang mga kilos ni Lu Zuo at Guling. Ngayon lang niya napagtanto na ang dalawang matanda na ito ay medyo masigla. Gustuhin man nilang kumpirmahin kung nanaginip ba sila o hindi, dapat ba nilang sandutin ang ibang tao sa lugar na iyon? Napalingon si Huang Xiaolong, lumilipad patungo kay Zhu Wufei. Sa oras na ito, si Zhu Wufei at ang Giant Tribe Eminent Grand Elders ay nakahiga sa malalim na hukay. Ang pagwawalis lamang ng palad mula sa pangalawang Cloud Devouring Divine Beast ay naging dahilan upang hindi sila makatakas. Nakahiga sa malalim na hukay, halos hindi maitaas ni Zhu Wufei ang kanyang mga talukap, ngunit nang magawa niya iyon, ang figure ni Huang Xiaolong ay pumasok sa kanyang paningin. Sumenya si Huang Xiaolong sa dalawang Cloud Devouring Divine Beasts, na masigasig na tumugon, bawat isa sa kanila ay humahampas ng paa sa lupa sa ibaba. Si Zhu Wufei, pati na rin ang grupo ng Giant Tribe Eminent Grand Elders, ay nilamon ng kadiliman. Umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga ang matunog na bong, at sa sumunod na segundo, lahat sila ay nawala ng malay.
Ang dalawang hayop ay nagpatuloy sa pagmartilyo ng lupa gamit ang kanilang mga paa ng paulit-ulit na naging sanhi ng pagyanig ng buong bulubundukin bilang pagtutol. Si Chen Hao at ang mga disipulo ng barbarian god sect na pumunta sa gilid ng giant tribe ay naramdaman na nanlamig ang kanilang mga paa habang pinapanood ang dalawang higanteng hayop na paulit-ulit na hinahampas ang kanilang mga paa sa giant tribe patriarch at eminent grand elders, hindi humihinto kahit na lumingon silang lahat. Hindi nakikilala ang piraso ng karne. Makalipas ang ilang sandali nang sa wakas ay tumigil ang dalawang cloud devouring divine beasts. Walang sino man ang makakapagkilala kung alin ang mukha ni Zhu Wufei o ang isang eminent Grand Elder Slims. Lahat sila ay nakatanim sa lupa, mas patay kaysa patay. Sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, 6 na ancient God Realm Godheads ang nahulog sa palad ni Huang Xiaolong kasama ang 6 na spatial ring. Pagkatapos ay itinago niya ang lahat sa kanyang Azure Ring, masyadong tamad na tingnan kung ano ang nasa loob dahil may isa pang tao na haharapin, si Chen Hao. Nang makita ni Chen Hao si Huang Xiaolong na nakatingin sa kanya, agad siyang napaluhod, umiiyak at nagmamakaawa. Senior Huang Xiaolong, iligtas mo ako, isipin mo na lang akong murang ligaw na aso, bitawan mo ako, mali ako, huwag patayin mo ako. Sa bandang huli, binibigkas ni Chen Hao ang hindi maintindihan na mga salita, paulit-ulit na kumakatok sa kanya ulo hanggang sa lupa ay nabahiran ng dugo. Pinanood ni Huang Xiaolong ang eksenang ito nang walang anumang emosyon, hinawakan ng mulberry sword sa kanyang kamay. Sa isang pitik ng kanyang pulso, bumulwak ang dugo mula sa bibig ni Chen Hao. Pagkaraan ng isang segundo, nahulog ang isang piraso ng kanyang dila. Nangako si Huang Xiaolong kay Yao Qi na puputulan niya ang dila ni Chen Hao kapag sinabi ng huli na pinaplano niyang hayaan ang mga miyembro ng Sky Dragon League na hiyain si Yao Qi. Maliban dito, nawala ng interes si Huang Xiaolong sa pagpapahirap kay Chen Hao. Sa isang simpleng tulak ng mulberry sword, isang matalim na liwanag ang nawala sa pagitan ng mga kilay ni Chen Hao. Si Chen Hao ay bumagsak ang mukha sa isang lusik ng sarili niyang dugo, walang buhay. Ang mga miyembro ng Sky Dragon League, Anzai-shen, Kyubiho, at ang iba pa sa gilid ng Giant Tribe ay mahinang lumuhod. Walang katapusang sigaw ng awa ang umalangaw-ngaw sa itaas ng hanay ng kabundukan ng Barbarian God Sect. Hindi pinapansin ng mga taong ito, nilapitan ni Huang Xiaolong sina Lu Zuo at Guling. Ang dalawa sa kanila ay labis na kinakabahan habang pinapanood si Huang Xiaolong na papalapit, hindi alam kung ano ang gagawin sa kanilang mga kamay at paa. Nang si Huang Xiaolong ay ilang metro na ang layo, binati nila siya, Senior Huang. Ngumiti si Huang Xiaolong, sinabing, Ancestor, Sect Chief, Barbarian God Sect Disciple pa rin ako, tawagin mo lang akong Xiaolong gaya ng dati. Nakaramdam ng awkward si Huang Xiaolong sa pagtawag sa kanya ng Barbarian God Sect Ancestor at Sect Chief na Senior. Lu Zuo at Guling ay nagpalitan ng tingin sa katahimikan. Iyon, Xiaolong, ano ang gagawin natin sa kanila? Si Lu Zuo ay maingat at nag-aalala habang tinanong niya ang opinyon ni Huang Xiaolong na itinuturo ang mga miyembro ng Sky Dragon League at ang mga nagtaksil sa Barbarian God Sect tulad ni Anzai-shen at Kyubiho. Nilaybot ng tingin ni Huang Xiaolong si Anzai-shen at ang iba pa bago siya sumagot kay Lu Zuo, kakayanin ito ni Ancestor at Sect Chief alinsunod sa mga alituntunin ng sekta, hindi na kailangang tanungin ako. Oo. Lu Zuo at Guling ay magalang na sumagot tulad ng isang disipulo na tumatanggap ng mga tagubilin. Ang mga sulok ng bibig ni Huang Xiaolong ay kumerba sa isang mapait na ngiti. Xiaolong, sa simula nang magsimulang umatake ang Giant Tribe, nagpadala kami ng kahilingan para sa tulong sa Great Whale Sect at Elephant Genesis Sect, ngunit hanggang ngayon, wala sa kanila ang nagpadala ng anumang reinforcement. Nag-alinlangan si Lu Zuo ngunit nagpa siya na sabihin kay Huang Xiaolong. Tumango si Huang Xiaolong, pupunta ako sa Great Whale Sect at Elephant Genesis Sect. Maaari rin niyang kunin ang pagkakataong ito para isama ang dalawang sekta sa Barbarian God Sect. Kung naging isa ang tatlong sekta, mas madali para sa kanya na kumilos sa hinaharap. Pagkaraan ng ilang sandali, sina Huang Xiaolong, Yao Qi,
ang dalawang cloud devouring divine beast na kapatid, si Exitu, at ang iba pa ay nawala sa kawalan sa itaas ng barbarian god sect. Nagpa siya siyang magtungo muna sa Great Whale Sect. Habang papunta si Huang Xiaolong sa malaking bulwagan ng Great Whale Sect, naghihintay sina Zhou Huan at Ren Qianghai ng may pag-asa para sa balita ng pagkalipol ng Barbarian God Sect. Kakaiba, napakatagal na, bakit wala pang balita? Ungol ni Zhou Huan, kumunat ang kanyang noo. Tumawa si Ren Qianghai, Brother Zhou, huwag kang masyadong mabalisa. Walang paraan na ang Barbarian God Sect ay makakaligtas sa pag-atake ng Giant Tribe, wala silang pagpipilian kundi ang mapuksa. Ang dapat nating gawin ngayon ay uminom, huwag mag-isip ng ibang bagay. I've spent some effort to get this blue scales wine from the blue scales fish tribe, isa talaga ito sa mga kasiyahan sa buhay. Naglabas si Ren Qianghai ng ilang maliliit na pitchel ng alak habang nagsasalita siya. Ang mga jugs ng alak ay kumikinang na may malambot na dreamy sapphire glow. Bagamat ang bibig ng pitchel ay tinatakan ng manipis na layer ng pulot, kahit papaano ay lumutang ang mabangong halimuyak ng alak na nalasing ng isa sa halimuyak nito bago pa man humigop. Ang Blue Scales Wine ng Blue Scales Fish Tribe. Nagliwanag ang mga mata ni Zhou Huan, saan mo ito nakuha? Ang alak na ito ay tinimplahan ng mga pambihirang halamang matatagpuan sa Endless Sea, at isa rin sa 10 sikat na alak ng Endless Sea. Napangiti si Ren Qianghai habang ipinaliwanag niya, ilang araw na ang nakalipas, sinuhulan ko ang ilang alagad ng mga tribo sa dagat. Hindi naging madali ang alak na ito. Ang dalawa sa kanila ay kumuha ng sapphire wine pitchel at pinunasan ang layer ng pulot na tumatakip sa bibig na naging sanhi ng isang halimuyak na mapuno ang malaking bulwagan. Nang dinala ni Zhou Huan at Ren Qianghai ang pitchel ng alak sa kanilang mga kamay sa kanilang mga bibig, ang naguguluhan na Great Whale Sect Chief na si Wuyo ay pumasok sa malaking bulwagan, at nagulat kay Zhou Huan, Ancestor, ang balita ay nagmula sa panig ng Barbarian God Sect. Umupo ng tuwid sina Zhou Huan at Ren Qianghai sa kasabikan. Paano na? Tinira ba ng Giant Tribe ang Barbarian God Sect? Panawagan ni Zhou Huan, mamalot sa kanyang boses ang pananabik. Nauutil na sabi ni Wuyo, humiling, hindi. Ang mga ngiti sa mukha ni Zhou Huan at Ren Qianghai ay tumigas. Tinasabi mo na ang Giant Tribe ay hindi nilipol ang Barbarian God Sect. Hindi makapaniwalang tanong ni Zhou Huan kay Wuyo. Tumango si Wuyo. Bakit? Ang tanong ay lumabas sa bibig ni Ren Qianghai. Bakit? Bakit hindi sinira ng Giant Tribe ang Barbarian God Sect? Alam ko kung bakit. Isang boses ang sumingit sa kanilang usapan. Natigilan ng 3 tao sa malaking bulwagan, napalingon sa pinanggalingan ng tunog. Huang Xiaolong. Sabay-sabay na bulalas ni Zhou Huan, Ren Qianghai, at Wuyo. Dahan-dahang humakbang si Huang Xiaolong patungo sa 3 sa kabilang dulo ng bulwagan ng mas alaw ng kanyang ilong ang mabangong halimuyak ng alak sa hangin. Sa isang sulyap, nakita niya ang ilang sapphire wine jug sa mesa. Blue Scales Wine. Mukhang maganda ang mood mo. Pumaba ang mukha ni Zhou Huan, Huang Xiaolong, lumabag sa gusto mo sa aking Great Whale Sect, dahil ba sa tingin mo ay hindi ako mangangahas na patayin ka? Alam niyang si Huang Xiaolong ay may Second Order Ancient God Realm Green Ice Hail Devil sa tabi niya, kaya hindi nagulat si Zhou Huan na maaari siyang lumitaw sa malaking bulwagan nang hindi inaalerto ang sinuman. Gayunpaman, hindi napansin ni Zhou Huan ang nakakatakot na ekspresyon ni Wuyo nang makita niya si Huang Xiaolong. Bumaba ang tingin ni Huang Xiaolong kay Zhou Huan, umiling-iling na may halatang kawalan ng pag-asa, sinabing, alam kong nangangahas kang patayin ako, ngunit sa palagay ko ay wala kang kakayahan. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1135. Pagsupil sa Higanti Tribe. Wala kang kakayahan. Nagdilim ang mukha ni Zhou Huan. Bilang ninuno ng Great Whale Sect, ang kanyang katayuan at autoridad ay kabilang sa pinakamataas sa Green Cloud Island, ngunit isang Barbarian God Sect na disipulo ang nangahas na kutsain siya sa harap ng iba, na sinasabing siya, si Zhou Huan, ay walang kakayahan na patayin siya.
Napakabuti, gusto kong makita kung mapipigilan ako ng Green Eyes Hail Devil na iyon na patayin ka. Si Zuhuan ay tumawa sa galit habang siya ay tumayo mula sa kanyang upuan. Isang purplish blue fire ang sumayaw sa ibabaw ng kanyang balat. Ang purplish blue na apoy ay nabuo sa pamamagitan ng isang uri ng natural na banal na apoy na may makabuluhang mapanirang kapangyarihan. Nagpa siya si Zuhuan na gamitin ang kanyang busy fire ng maaga, alam na alam niya na ang napakalamig na malamig na chi ng Green Eyes Hail Devil ay lubhang invasive. Ang kanyang apoy ay isa sa mga bagay na maaaring sugpuin ang malamig na chi ng Green Eyes Hail Devil. Akmang kikilos na siya, si Wuyo na kanina pa nananahimik ay biglang sumubsob sa mga binti ni Zuhuan, umiiyak na parang baliw, ancestor, huwag. Napatulala sina Zuhuan at Ren Changhai sa hindi maipaliwanag na aksyon ni Wuyo. Wuyo, nabaliw ka na ba? Tigaw ni Zuhuan. Fram, ako at si Kuya Ren ay magkasamang papatayin itong Huang Xiaolong pagkatapos ay haharapin ng Green Eyes Hail Devil na iyon. Patuloy na niyakap ni Wuyo ang hita ni Zuhuan, natakot na nakatingin kay Huang Xiaolong habang nagsusumamo, Senior Huang, nakikiusap ako sa iyo, iligtas mo ang aking Great Whale Sect, iligtas mo kami. Ang ating ninuno ay nalito sandali, mangyaring maawa sa ating Great Whale Sect. Si Zuhuan at Ren Changhai ay nakatitig kay Wuyo, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Senior Huang. Ngayon lang ba tinawag ni Wuyo si Huang Xiaolong na senior? Nagtataka ang mga tingin ni Zuhuan at Ren Changhai nang tumingin kay Huang Xiaolong sa pagkakataong ito, at hindi na umaatungal si Zuhuan kay Wuyo. Pumagsak ang mga mata ni Huang Xiaolong sa nagsusumamong Wuyo. Hindi na kailangang magtanong, halatang nalaman na niya ang tungkol sa pagkamatay ng giant tribe na si Zhu Wufei at ng ilang eminent grand elders. Sure, kaya kitang iligtas. Nagsalita si Huang Xiaolong, hanggat ang Great Whale Set at ang Elephant Genesis Sect ay nagpapasakop sa akin, hindi ko kayo papatayin lahat. Anong sabi? Si Zuhuan at Ren Changhai na nagulat pa rin sa ginawa ni Wuyo ay galit na sumigaw pagkatapos marinig ang mga salita ni Huang Xiaolong. Nawala ang layunin ng pagpatay sa kanilang mga katawan, nagpakawala ng galit na tawa, Huang Xiaolong, naghahanap ka ba ng pambubugbog? Gusto mong paikop sa iyo ang ating Great Whale Sect, kumain ka ng tae. Hindi napigilan ni Zuhuan ang pagmumura sa nagngangalit na galit at layuning pumatay sa kanyang puso. Malamig na ngumiti si Ren Changhai, Huang Xiaolong, gusto mong sumuko sa iyo ang Elephant Genesis Sect. Hindi imposible, ang paraan ay lumuhad ka at tumatahol na parang aso sa loob ng 10,000 taon, pagkatapos ng 10,000 taon, isasaalang-alang ko ito. Ang pinakamataas na haba ng buhay ng cultivator ng Heavenly God Realm ng Divine World ay 10,000 taon. Sa makatuwid, iminumungkahi ni Ren Changhai na tumahol si Huang Xiaolong na parang aso sa loob ng 10,000 taon ay isang bagay na imposible sa kanilang paningin para sa isang 7th Order Heavenly God Realm na tulad ni Huang Xiaolong ay hindi mabubuhay ng ganoon katagal. Namutla si Wuyo sa bawat mapanuksong salita na lumalabas sa bibig ni Zuhuan at Ren Changhai. Si Huang Xiaolong ay tulad ng walang malasakit na nakatingin kina Zuhuan at Ren Changhai, nag-aalok, gusto ninyong dalawa malaman kung bakit hindi nilipol ng giant tribe ang Barbarian God Sect, tama ba? Kagagaling ko lang doon. Hindi ito inaasahan ni Zuhuan at Ren Changhai. Dumating si Huang Xiaolong mula sa Barbarian God Sect. Patay na si Zhu Wufei, patay na rin ang ilang kilalang Grand Elder ng giant tribe. Walang emosyong idinagdag ni Huang Xiaolong, lahat sila ay pinatay ko. Kahit na sila ay aktwal na pinatay ng dalawang cloud devouring divine beasts, sa hindi direktang pagsasalita, sila ay maaaring ituring na pinatay ni Huang Xiaolong. Gayunpaman, sina Zuhuan at Ren Changhai ay humagalpak sa tawa, magkahawak sa kanilang mga tiyan. Ang giant tribe patriarch Zhu Wufei. Ang may-ari ng pangalang ito ay isa sa pinakamakapangyarihang eksperto sa mga nakapalibot na isla sa loob ng ilang libong taon, ngunit itong si Huang Xiaolong ay dumating sa kanila na nagsasabing patay na si Zhu Wufei. Higit pa rito, namatay siya sa mga kamay ng isang disipulo ng Barbarian God Sect. Hindi lamang sina Zuhuan at Ren Changhai, ngunit sino mang ibang tao ang mag-iisip na ang nasabing pag-aangkin ay katawa-tawa.
Habang nakayuko sina Zuhuan at Ren Changhay na tumatawa, dalawang napakalaki, mabagsik na panggigipit ang pumupuno sa bawat pulgada ng malaking bulwagan. Sa ilalim ng panggigipit na ito, naramdaman nina Zuhuan at Ren Changhay na parang bilyon-bilyong pabigat ang itinutulak pababa sa kanilang mga likod, sa sobrang bigat na hindi man lang sila makatayo ng tuwid. Sa loob ng kanilang limitadong linya ng paningin, nakita nila ang dalawang hayop na kasing laki ng bundok na lumitaw sa likod ni Huang Xiaolong. Ang dalawang mapupulang-pulang malalaking mata ng cloud-devouring divine beasts ay malamig na nakatutok kay Zuhuan at Ren Changhay. Nanlambot ang kanilang mga tuhod, halos lumuhad sa harap ni Huang Xiaolong. Dalawang sinaunang ulap na lumalamon sa divine beast. Nanginginig ang dila ni Zuhuan sa kanyang bibig, nanlalaki ang kanyang mga mata sa takot. Ang reaksyon ni Wuyo ay walang pinagkaiba sa reaksyon ni Zuhuan at Ren Changhay kahit na alam niya ng maaga na ang grupo ni Zhu Wufei ay pinatay ng dalawang hayop ni Huang Xiaolong. Gayunpaman, ito ang kanyang unang pagkakataon na makakita ng dalawang Fifth Order Ancient God Realm Cloud Devouring Divine Beasts, hindi pa banggitin sa ganoong kalayuan. Tumingin si Huang Xiaolong kina Zuhuan at Ren Changhay, sa tingin nyo ba nakakatawa? Nais ni Zuhuan at Ren Changhay na ngumiti ng maganda kay Huang Xiaolong, ngunit wala ni isa sa kanila ang makangiti sa sandaling ito. The Senior Huang, si Zuhuan ang unang nagsalita. Pinutol siya ni Huang Xiaolong, bibigyan kita ng 3 minuto para pag-isipan kung magpapasakop sa akin o mamamatay tulad ni Zhu Wufei. Bahagyang nagsalita si Huang Xiaolong ngunit mukhang patay na sina Zuhuan at Ren Changhay. Makalipas ang 3 minuto, pareho nilang piniling magsumite. Dahil sina Zuhuan at Ren Changhay ay mga master ng Ancient God Realm, ang kanilang soul force at will ay mas malakas kaysa sa kasalukuyang Huang Xiaolong, isang 7th Order Heavenly God Realm. Hindi niya sila direktang nakontrol, sa makatuwid, si Zuhuan, Ren Changhay, pati na rin si Wuyo ay nanumpa ng dugo. Kasunod nito, pinatawag ni Huang Xiaolong si Ren Changhay kay Panju, ang Elephant Genesis Sect Chief upang gumawa ng parehong panunumpa sa dugo. Para sa mga Grand Elder at Elder ng dalawang sekta, hindi sila inabala ni Huang Xiaolong. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamataas na autoridad ng dalawang sekta, sina Zuhuan, Ren Changhay, Wuyo, at Panju ay alam kung paano kontrolin ang mga nasasakupan. Bago umalis, inutusan ni Huang Xiaolong sina Zuhuan at Ren Changhay na lumuhad sa malaking bulwagan sa loob ng 1 taon. Pagkatapos lamang ng 1 taon maaari silang tumayo. Ito ay itinuturing na isang maliit na parusa para sa pagmumungkahi, sa kanya na lumuhad sa loob ng 10,000 taon. Mula sa Great Whale Sect, hindi bumalik si Huang Xiaolong sa Barbarian God Sect, dumiretso sa isla kung saan nakatira ang Giant Tribe. Hindi niya nakalimutan ang tungkol sa 3 Grade 5 spiritual veins na nakatatak sa underground space ng Giant Island. Ngayon na ang tamang oras para kolektahin ang mga ito. Kahit napatay na si Zhu Wufei at ang ilang eminent Grand Elders, ang natitirang lakas ng Giant Tribe ay hindi dapat maliitin. Kung kaya niyang sakupin ang mga ito ay isang bagay na ikatutuwa. Kung hindi, diretso niyang papawiin ang iilan nilang natitirang eminent Grand Elders. Sa bilis ng dalawang cloud-devouring divine beasts, dumating si Huang Xiaolong sa Giant Island makalipas ang 2 linggo. Tiricit *S. Makalipas ang ilang araw, umalis sila ni Yao Qi sa Giant Island. Nang umalis si Huang Xiaolong, may 3 karagdagang grade 5 na espiritual na ugat sa loob ng kanyang makajos na Mount Zumi. Sa kabutihang palad, pinamunuan ng natitirang Giant Tribe Eminent Grand Elders ang tribo na magpasakop kay Huang Xiaolong. Ito ang tanging dahilan kung bakit hindi niya kinuha ang buong kaba ng Giant Tribe. Pumalik sa Barbarian God Sect, si Huang Xiaolong at Yao Qi ay nanatili sa Celestial Immortal Manor, naglilinang, at paminsan-minsan ay namamasyal sa labas. Bagamat sabik si Huang Xiaolong na magtungo sa extraterritorial Devil Battlefield para hanapin ang Grand Mist Aura para makultivate niya ang Grand Mist Parasite Medium, gusto niyang makasama ng ilang oras si Yao Qi bago umalis. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1136. Dapat hanapin ang Grand Mist Aura.
Si Huang Xiaolong ay mahihiwalay kay Yao Qi sa sandaling siya ay pumunta sa extraterritorial devil battlefield. Nagpasya siyang gumugol ng susunod na 10 taon doon, bumalik bago nagsimula ang All Islands Great War. 10 taon. Sa loob ng 10 taon na ito sa extraterritorial devil battlefield, sisikapin ni Huang Xiaolong na makapasok sa 10th Order Heavenly God Realm. Kahit sino ay tatanggi sa puntong iyon na ang pagtatangkang tumakas mula sa 7th Order hanggang 10th Order Heavenly God Realm sa loob lamang ng 10 taon ay imposible at katawa-tawa, si Huang Xiaolong ay may tiwala sa kanyang sarili. Sigurado siyang makakakuha siya ng pwesto sa top 10 kapag nakapasok na siya sa 10th Order Heavenly God Realm. Top 10. Para umangat sa 100,000 disipulo mula sa ibang mga isla, ang pagpasok sa top 10 ay maituturing na medyo isang feat. Gayunpaman, si Huang Xiaolong ay hindi sapat na mayabang upang isipin na makukuha niya ang unang lugar kahit na siya ay nakalusot. Ang mga henyo ng banal na mundo ay kasing dami ng mga bituin sa kalangitan, ngunit higit sa lahat, ang kanyang oras ng paglilinang ay napakaikli lamang kumpara sa iba. Bukod dito, siguradong may mga master ng Ancient God Realm sa mga kalahok na henyong disipulo. Maaaring may mga freaks na nakarating sa huli unang order kahit na sa pinakamataas na late first order Ancient God Realm. Ang mga dambuhalang henyo na ito ay malamang na magkaroon din ng natitirang lakas sa pakikipaglaban. Ang isang late first order Ancient God Realm na disipulo ay maaaring magkaroon ng lakas na kalabanan ang isang second order Ancient God Realm na disipulo, kaya si Huang Xiaolong ay walang tiwala na maaagaw niya ang unang pwesto kahit na siya ay umaban sa early 10th order Heavenly God Realm. Hindi ko na malayang lumipas ang kalahating taon. Sa loob ng kalahating taon na ito, ang cultivation ni Huang Xiaolong ay patuloy na tumaas habang sinisipsip niya ang espiritual na enerhiya mula sa Grade 5 spiritual vein tuwing gabi. Sa kasalukuyan, napakalapit na niya sa pagsulong sa kalagitnaan ng ikapitong utos. Pinigyan din niya si Yao Qi ng isa sa Grade 5 na espiritual na ugat, at sa tulong ni Xiao Niu, ang kanyang lakas ay tumaas ng mabilis sa kalahating taon na ito. Hindi nagtagal, nakalusot si Yao Qi sa ika-6 na utos ng Heavenly God Realm. Para naman sa Barbarian God Sect, dahil sa pag-atake ng Giant Tribe, nasira ang Grand Defense Formation ng sect, na nagresulta sa pagkamatay ng malaking bilang ng mga disipulo, at ang kabuuang lakas nito ay nabawasan ng kalahati. Nagambag si Huang Xiaolong ng hindi mabilang na mga divine pellet, 10 milyong taong gulang na mga halamang gamot, at isang pares ng grade 4 na espiritual na ugat, sa wakas ay nagpatatag sa sitwasyon ng Barbarian God Sect. Bukod doon, inutusan ni Huang Xiaolong ang Barbarian God Sect, Great Whale Sect, Elephant Genesis Sect, at ang Giant Tribe na itigil ang bagay na ito, kaya hindi alam ng mga puwersa sa labas na ang pagkamatay ni Zhu Wufei ay may kaugnayan sa kanya, ganap na ignorante. Ng dalawang cloud devouring divine beasts, Exido, at ang pagkakaroon ni Exito. Alam lang ng labas ng mundo na ang tatlong sekta ay nakipag-alyansa sa Giant Tribe. Kung sino ang pinuno ng alyansa, hula lang nila. Tirichet Asterisk S. Sa ilalim ng walang hangganang kalangitan sa gabi na puno ng mga kumikinang na bituin, sa likod ng bundok ng Barbarian God Sect, si Huang Xiaolong at Yao Qi ay nakaupo sa tabi ng isa't isa. Nasa harap nila ang dagat. Ang ibabaw ng tubig ay sumasalamin sa kulay pilak na liwanag ng buwan na nagdaragdag ng katahimikan sa gabi. Walang nagsalita sa kanilang dalawa. Hinawakan ni Huang Xiaolong ang kanang kamay ni Yao Qi, na katulad ng kamay ni Xie Xiaofei at Li Lu, malambot at makinis. Habang ang bango ng taong nakaupo sa tabi niya ay nanunukso sa kanyang mga butas ng ilong, naramdaman ni Huang Xiaolong ang init na dumampi sa kanyang pusod. Parang alam ang dahilan ng pisikal na kakulangan sa ginhawa ni Huang Xiaolong, na mula ang pisngi ni Yao Qi, bahagyang uminit, maging ang kanyang paghinga ay bumigat. Pagkatapos ay inilapit niya ang kanyang mga labi sa tainga ni Huang Xiaolong, bumulong, hindi mo pa rin nakikita ang lahat ng mga halamang gamot. Ang mainit na hininga ni Yao Qi ay kumikiliti sa mga tainga ni Huang Xiaolong, ngunit ang kanyang mga salita ay bumuhos sa kanya na parang nagyayelong ulan, na pinapatay ang init na sumisira sa kanyang katawan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, mukhang kailangan niyang pigilan ang kanyang sarili ng ilang sandali pa.
Bagamat mayroon siyang Barbarian God Sect, Great Whale Sect, Elephant Genesis Sect, Giant Tribe, Golden Dragon Gate, at Berserk Lion Sect na naghahanap ng mga materyales para pinuhin ang Reverse Incarnation Pill para kay Yao Chi sa panahong ito, kulang pa rin sila ng ilan. Kabilang sa 5 mahahalagang kaguluhang espiritual na halamang gamot, maliban sa 9-petal spiritual lightning lotus, walang balita sa 4 pa. Nang makitang biglang naging solemn na ang ekspresyon ni Huang Xiaolong, mahinang humajejek si Yao Chi bago idiniin ang labi nito sa pisngi nito. Sige, huwag mo nang hilahin ang mukha. Nagiba ang tono niya at sinabi ni Lu Zuo na ang extraterritorial devil battlefield ay puno ng panganib sa bawat sulok, at kahit na ang isang ancient God Realm Master ay maaaring mawala ng buhay sa paglalayas lamang sa mainlands at mga planeta sa gilid. Kailangan mo bang pumunta doon? Kahapon, sinabi ni Huang Xiaolong kay Yao Chi na aalis siya sa extraterritorial devil battlefield sa loob ng ilang araw. Tumango si Huang Xiaolong, kailangan kong umalis. Determinado ang tono niya. Ang mga paghihirap na naranasan niya hanggang sa puntong ito ay nagpahasa sa kanyang determinasyon sa kanyang landas sa paglilinang. Ang Grand Mist Parasite Medium. Kung matagumpay niyang malinang ang pamamaraang ito at maabot ang ika-4 na yugto, mapapahusay nito ang bilis ng kanyang paglilinang sa isang nakakatakot na antas. Gayunpaman, upang matagumpay na linangin ito, kailangan niyang hanapin ang Grand Mist Aura. Dahil alam na may Grand Mist Aura sa extraterritorial devil battlefield, isa itong paglalakbay na kailangan gawin ni Huang Xiaolong. Nang makita ang determinasyon sa kanyang mukha, naunawaan ni Yao Chi na walang saysay na hikayatin pa siya, wala siyang masasabing makakapagpabago sa desisyon ni Huang Xiaolong na nagpabuntong hininga sa kanyang puso. Huwag kang mag-alala, kasama ko pa rin ang 2 cloud-devouring divine beasts. Hanggat hindi ako nakikipagsapalaran ng masyadong malayo, walang dapat na anumang problema hanggat nananatili lamang ako sa gilid ng extraterritorial devil battlefield. Bahagyang ibinaling ni Huang Xiaolong ang kanyang ulo, tiniyak si Yao Chi. Ang iyong paglilinang ay dapat sumunod, kapag bumalik ako upang lumahok sa All Islands Great War, sasama ka sa akin sa Fortune Mainland. Masunaring tumango si Yao Chi, I will. Kahit na malayo ang talento ko kina Xiao Fei at Lilo, ang 2 nakababatang kapatid na ito, masigasig kong linangin at sisikapin kong makapasok sa sinaunang Diyos Realm. Ang kanyang kamay ay humigpit sa kamay ni Huang Xiaolong na parang pinapakalma siya. Habang nagpasya si Huang Xiaolong na umalis patungo sa extraterritorial devil battlefield, sa Soul Island sa isang sulok ng Endless Sea, ang Young Lord Hundisan ng Soul Tribe ay umuungal sa isang grupo ng mga elder, isang walang kwentang grupo. Hindi mo mahahanap ang isang tao, lumabas ka at magpatuloy sa paghahanap. Ang grupo ng Soul Tribe Elders ay nanginginig habang sila ay mabilis na umalis. Habang pinapanood ang nanginginig na grupo ng mga elder, lalo pang nakaramdam ng inis si Hundisan. Siya ay sumigaw, na naging sanhi ng soundwave na walisin ng bulwagan at pulbasan ng lahat ng kasangkapan. Noong nakaraan, noong ninakaw ang kanyang susi ng kaban ng bayan, 4 na Nether Spirit Beads ang nawala sa kaban ng Soul Tribe. Hindi lang iyon kundi pati na rin ang 12 Diyos ng sinaunang Diyos Realm at isang buong burol ng 50 milyong taong gulang na mga halamang gamot. Dahil sa bagay na ito, ikinulong siya ng kanyang ama, ang Soul Tribe Patriarch, sa piitan, kung saan dinanas niya ang sakit na inihaw ng geocentric na apoy sa loob ng isang buong taon. Kung hindi dahil sa kanyang namumukod tanging talento, pati na rin sa kanyang mga kontribusyon sa Soul Tribe sa lahat ng mga taon na ito, na nagpahalaga sa kanya ng kanyang ama, siya ay pinatay kaagad. Ang hangarin ng pagpatay ni Hundisan ay sumikat sa pag-iisip tungkol sa punk na iyon na nagnakaw ng kanyang susi ng treasury at ang 2 bangkay ng cloud-devouring divine beast. Punk, balang araw hahanapin kita at pahihirapan kita hanggang sa gusto mo ng kamatayan. Tigaw ni Hundisan. Makalipas ang mahabang panahon, tuluyang kumalma ang kanyang emosyon. Mukhang kailangan kong pumunta muli sa extraterritorial devil battlefield. Pamahantong hininga si Hundisan.
Nagkaroon ng kaunting pagunlad sa kanyang eksperimento sa diskarte sa pagkontrol ng bangkay, kaya't gusto niyang maglakbay muli sa extraterritorial devil battlefield upang subukan ang kanyang kapalaran at tingnan kung makakahanap siya ng ilang bangkay ng sinaunang mga banal na hayop, o mas mabuti pa, ancient god realm mga bangkay ng banal na hayop. Young Lord, gustong makita ka ng Patriarch. Isang deacon ng Soul Tribe ang pumasok sa bulwagan at ipinabot ang mensahe. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1137. Ang Devil World. Gusto ba akong makita ni Papa? Alam mo ba kung tungkol saan ito? Tanong ni Handishan. Umiling ang Deacon bago inakay si Handishan sa pangunahing bulwagan ng Soul Tribe. Sa loob ng bulwagan ay isang matangkad na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nasa likod na naglalabas ng maharlikang hangin na nagpapataas ng nararamdamang pagkamangha sa iba. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay walang iba kundi ang Soul Tribe Patriarch, si Han Yiyang. Ama, huminto si Handishan ilang di pa ang layo mula sa kanyang ama at magalang na bumati. Nakatalikod si Han Yiyang kay Handishan, sabay tango, nandito ka na. Ang kanyang kalmado at marilag na boses ay umalangaw-ngaw sa kanyang paglingon. Ang kanyang mga mata ay kahawig ng walang hanggang mga bituin, napakaliwanag na walang nang ahas na tumingin sa kanila ng diretso. Ibinaba ni Handishan ang kanyang ulo. May gawain ako sa iyo. Kailangan mong magtungo sa extraterritorial devil battlefield. Direktang binanggit ni Han Yiyang ang bagay na iyon. The extraterritorial devil battlefield. Natigilan si Handishan sa isang segundo. Nagpatuloy si Han Yiyang, nakatanggap ako ng balita na may nakakita ng dalawang Azure King sa Lightning Lagoon mainland sa gilid ng extraterritorial devil battlefield. Dalawang hari ng Azure. Nagulat si Handishan sa balita. Sa loob ng Azure clan, kapag ang cultivation ng kanilang mga miyembro ay umabot sa Ancient God Realm, sila ay pinamagatang Azure Kings. Gayunpaman, ang mga eksperto sa Azure clan ay bihirang lumitaw sa Divine World. Ito ang dahilan kung bakit nagulat si Handishan nang marinig niya na may dalawang Azure Kings na lumitaw sa extraterritorial devil battlefield. Ang lakas ng dalawang Azure Kings na ito ay hindi mataas sa isang lugar sa paligid ng Fourth Order Ancient God Realm. Gusto kong magtungo ka sa Lightning Lagoon mainland, hanapin itong dalawang Azure Kings at ibalik sila. Si Han Yiyang ay same time na nagpatuloy, sa palagay ko mayroong isang bagay sa Lightning Lagoon mainland na nakaakit sa dalawang iyon. Walang saysay para sa dalawang Azure Kings na ipagsapalaran ang pagpunta sa Divine World ng walang dahilan. Oo, Ama, naiintindihan ko. Tumango si Handishan. Idinagdag ni Han Yiyang, sasama sa iyo sina Grand Elders Han Xing, Han Cheng, Han Biwo, at Han Xin. Tandaan, hindi dapat magkamali sa pagkakataong ito. Ibalik kaagad ang dalawang Azure Kings kapag nahanap mo na sila, huwag kang magdedaya. Si Han Xing, Han Cheng, Han Biwo, at Han Xin ay ang apat na dakilang elder ng Soul Tribe, silang apat sa Seventh Order Ancient God Realm. Nadama ni Han Yiyang na ang apat na taong ito ay sumusuporta sa kanyang anak, kasama ang katotohanan na ang kanilang destinasyon ay nasa gilid lamang ng extraterritorial devil battlefield, walang duda na ibabalik nila ang dalawang Azure Kings. Magalang na sumunod si Handishan. Pagkalipas ng 2 araw, umalis si Handishan pagkatapos magpaalam sa kanyang ama, lumipad palabas mula sa Soul Islands kasama ang apat na Grand Elder. Makalipas ang halos 1 buwan, lumitaw sila sa malawak na espasyo sa labas ng Vientiane World. Tumingin si Handishan sa napakalaking itim na masa na lumulutang sa malawak na espasyo, pagkatapos ay sa apat na Grand Elder. Walang sabi-sabi, tuloy-tuloy na nag-teleport silang 5, palapit sa itim na masa sa bawat teleportasyon. Sa kabila ng patuloy na pagteleportasyon, inabot pa rin silang 5 ng 2 buwan bago makarating sa hangganan kahit na ang Vientiane World ay isa sa pinakamalapit na mundo sa extraterritorial devil battlefield. Aabutin ng isang Ancient God Realm Master mula sa ibang mga ibabaw ng mundo na mas malayo ng hindi bababa sa kalahating taon upang maabot ang hangganan nito.
Karaniwan para sa mga magsasaka mula sa malalayong mundo na maglakbay ng 1 taon o kahit 2 taon upang maabot ang hangganan ng extraterritorial Devil Battlefield. Habang nagmamadali si Hondisan mula sa Vientiane World, 10,000 mga cultivator ng Ancient God Realm mula sa iba't ibang sekta at puwersa na kabilang sa iba pang mga mundo na malapit sa extraterritorial Devil Battlefield ay nagmamadali din, kabilang ang ilang mga eksperto sa itaas ng Ancient God. Kaharian. Taon-taon, hindi mabilang na mga cultivator ng Ancient God Realm ang nakipagsapalaran sa extraterritorial Devil Battlefield, ngunit hindi rin mabilang ang kanilang pagkamatay. Hindi nagtagal pagkatapos na mapunit ni Hondisan at ng 4 na Soul Tribe Grand Elders ang natural na hadlang at lumipad sa loob ng extraterritorial Devil Battlefield, may isa pang grupo na nagmumula sa direksyon ng Vientiane World, kasama si Huang Xiaolong. Si Huang Xiaolong ay nakaupo sa ibabaw ng Cloud Devouring Divine Beast habang ito ay umiikot sa kalawakan, samantalang ang maliit na baka na si Xiao Niu ay nasa kabilang halimaw. Gayunpaman, ang larawan ng isang baka na nakapatong sa ibabaw ng isang sinaunang banal na hayop ay hindi naaayon. Nahirapan si Huang Xiaolong na magpigil ng tawa. Ang maliit na baka ay biglang lumingon sa gilid, tumingin sa kanya, "Guro, halos ubek ka sa pagpipigil, maaari kang tumawa kung gusto mo." Nang marinig ito, pumagalpak ng tawa si Huang Xiaolong nang walang pagpipigil. Sa kasamang maliit na baka, ang mahabang paglalakbay ay hindi nakakaramdam ng pagkapagod. Kalahating buwan pagkatapos dumating ang grupo ni Hondisan, si Huang Xiaolong, ang maliit na baka, at ang dalawang Cloud Devouring Divine Beasts ay lumitaw sa hangganan ng extraterritorial Devil Battlefield. Sa kabilang panig ng hadlang, ang siksik na kulay itim na chi ay humalog na parang alon sa dagat. Paminsan-minsan, ang Grey Death Chi at Purple na masasamang Chi ay lumitaw sa ibabaw. Ang hadlang mismo ay isang uri ng enerhiya na naglalabas ng mahinang madilim na liwanag. Tanging ang mga cultivator na may Ancient God Realm cultivation at mas mataas ang maaaring makapunit sa hadlang at makapasok. At muli, hindi ito problema para kay Huang Xiaolong at Xiao Niu na mayroong dalawang Cloud Devouring Divine Beasts. Sa ilang segundo, napunit ng dalawang Cloud Devouring Divine Beast ang isang butas sa hadlang at pumasok sa extraterritorial Devil Battlefield kasama si Huang Xiaolong at ang maliit na baka. Sa sandaling dumaan sila sa hadlang, nilamon sila ng umuugong na Devil Chi, para silang nahulog sa karagatan ng Devil Chi. Pinilit ng Devil Kiss corrosive na kalikasan ng karamihan sa Ancient God Realm Cultivator na iikot ang kanilang God Force para labanan, ngunit ang Archdevil Supreme Godhead ni Huang Xiaolong ay nagsimulang umikot sa sarili nitong. Sa bilis na nakikita ng mata, ang nakapalibot na Devil Chi, Death Chi, at Purple na masasamang Chi ay sumugod sa kanya, ganap na hinihigop ng kanyang Archdevil Supreme Godhead. Halos lumuwa ang mga mata ng maliit na baka mula sa pagkakatitig kay Huang Xiaolong. Ito ay nabuhay ng libu-libong milenyum ngunit ito ang unang pagkakataon na masaksihan ng isang taong kayang sumipsip ng lahat ng 3 uri ng chi na dumadaloy sa loob ng extraterritorial Devil Battlefield. Ang pagiging maka-absorb ng Devil Chi dito ay hindi bihira, gayunpaman, ang pagka-Diyos ni Huang Xiaolong ay maaaring talagang sumipsip ng Death Chi at kasuklam-suklam na Chi din. Naramdaman ni Xiao Niu ang aura ni Huang Xiaolong na dahan-dahan ngunit unti-unting tumaas habang hinihigop niya ang 3 uri ng Chi. Kahit na ang mga pagbabago ay baliwala, ito ay malinaw bilang araw sa Xiao Niu. Anong tinitingin-tingin mo? Tara na, may darating. Pinaalalahanan ni Huang Xiaolong ang maliit na baka at lumipad pasulong sa Cloud Devouring Divine Beasts. Ang maliit na baka at ang Cloud Devouring Divine Beast na sinasakyan nito ay nagmamadaling sumunod sa kanila. Saan nagmula ang Devil Chi, Death Chi, at kasuklam-suklam na Chi dito? Biglang tumingin si Huang Xiaolong sa maliit na baka at nagtanong. Ipinaliwanag ng maliit na baka, sa gitna ng extraterritorial Devil Battlefield ay ang selyadong landas patungo sa Devil World. Ang Devil Chi dito ay tumatagos palabas mula sa selyadong pasukan kahit na pinipigilan ng selyo ang mga demonyo na tumawid, samantalang ang Death Chi at kasuklam-suklam na Chi ay naipon sa paglipas ng mga taon habang parami ng parami ang mga magsasaka na namatay dito. Ang Devil World. Hindi yun inaasahan ni Huang Xiaolong.
Sa gitna ng extraterritorial Devil Battlefield na ito ay ang landas patungo sa Devil World. Tulad ng banal na mundo at impyerno, ang Devil World din ay isang mas mataas na kaharian. Ang mga demonyo ay umiral sa maraming mga ibabaw ng mundo ngunit ang kanilang lugar ng kapanganakan ay ang Devil World. Sa tingin mo kakaiba? Napangiti ang maliit na baka habang pinapanood ang reaksyon ni Huang Xiaolong, ano ang kakaiba dito? Bakit sa tingin mo ito ay tinatawag na extraterritorial Devil Battlefield? Sa tuwing ang kapangyarihan ng selyo ay nasa pinakamahina nito, ang mga demonyong iyon ay magtitipon ng isang malaking hukbo upang salakayin ang banal na mundo. Sa oras na iyon, lalabanan sila ng hukbo ng Divine World dito, sa mismong extraterritorial Devil Battlefield na ito. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1138. Chaos Spiritual Beast, Black Babon. Ganito nakuha ng extraterritorial Devil Battlefield ang pangalan nito. Huang Xiaolong sa wakas ay ikinonekta ang mga tuldok matapos marinig ang paliwanag ng maliit na baka. Dahil may selyadong pasukan patungo sa Devil World sa gitna ng extraterritorial Devil Battlefield na ito, nangangahulugan ba iyon na makapasok din tayo sa Devil World sa ganoong paraan? Tinanong ni Huang Xiaolong ang unang pumasok sa isip niya. Ang maliit na baka ay tumawa ng malikot, inilantad ang maliit na pukana ni Huang Xiaolong, alam ko kung ano ang iniisip mo, gusto mong pumunta sa Devil World, tama ba? Pag-uusapan natin ito pagkatapos mong pumunta sa pinakamalalim na bahagi ng extraterritorial Devil Battlefield. Umiling si Huang Xiaolong habang tinatawanan ng sarili, gaya ng sinabi ng maliit na baka. Kahit na ang mga master ng Ancient God Realm ay hindi kayang pumasok sa mas malalim na bahagi ng extraterritorial Devil Battlefield, habang siya, isang Heavenly God Realm Cultivator ay nangangarap na makapunta sa Devil World sa pamamagitan ng selyadong pasukan. Nakaupo sa ibabaw ng dalawang cloud-devouring divine beasts, si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay nagpatuloy sa paglipad pasulong. Habang papalapit sila, mas bumibigat ang nakapalibot na Devil Chi, Death Chi, at kasuklam-suklam na Chi. Para sa mga cultivator ng Ancient God Realm, ang tatlong uri ng Chi na ito ay mahirap na hadlang, ngunit para kay Huang Xiaolong, ang mga ito ay mahalagang supplement. Nilamon ng kanyang Archdevil Supreme Godhead ang lahat sa sobrang bilis na nagiging mas nagniningning. Ramdam ni Huang Xiaolong ang pananabik habang ito ay lumalamon. Habang patuloy silang lumilipad papasok, lumitaw ang isang hadlang na gawa sa lilang kidlat sa paligid ng Xiaoniyo. Nang lumapit ang paligid na Devil Chi, dinalisay ito ng lilang kidlat bago hinihigop ng maliit na baka, samantalang ang Death Chi at kasuklam-suklam na Chi ay nasusunog sa sandaling sila ay nadikit sa kidlat. Mula sa pira-pirasong alaala ng dalawang cloud-devouring divine beasts, natagpuan sila ng Soul Tribe Young Lord sa isa sa mga mainland sa paligid ng extraterritorial Devil Battlefield, isang lugar na tinatawag na Young Blood Mainland. Iyon din ang kasalukuyang destinasyon ni Huang Xiaolong. Ang kalawakan ng extraterritorial Devil Battlefield ay kamangha-mangha, sa gilid lamang nito ay mahigit 20,000 kontinente at planeta. Ang isang 10th Order Ancient God Realm Cultivator ay malamang na hindi makikita ang lahat sa kanila kahit sa loob ng 10,000 taon. Ang Bloodyang Mainland na pinupuntahan ni Huang Xiaolong ay kukuha ng 3 hanggang 4 na buwang paglalakbay batay sa bilis ng 5th Order Ancient God Realm Cloud Devouring Divine Beast. Ang extraterritorial Devil Battlefield na ito ay talagang mahirap kapag walang transmission arrays. Mapurol na reklamo ni Huang Xiaolong. Sumagot ang maliit na baka, may ilan, ngunit. Ang mga lumang transmission array ay nawasak noong digmaan ng Diyos at Diablo. Bukod dito, ang pagbuo ng transmission array sa extraterritorial Devil Battlefield ay napakahirap. Ang maliit na baka pagkatapos ay umiling, idinagdag, may mga mahiwagang hayop, multo, at masasamang espiritu sa lahat ng dako sa lugar na ito, kahit isang puwersang hegemon tulad ng Fortune Gate ay hindi kayang gawin. Pagbuo ng mga transmission array dito. Tumango si Huang Xiaolong, talagang napakaraming magic beast na gumagala sa paligid.
Bagamat ang mga mahiwagang hayop na ito ay mga demonyong hayop din, mayroong pagkakaiba kumpara sa mga demonyong hayop sa labas ng extraterritorial devil battlefield. Ang mga magic beast dito ay nilinang sa pamamagitan ng pagsipsip ng devil chi, kaya ang kanilang kalikasan ay mas malapit sa isang diablo. Dahil sa pagsipsip ng devil chi dito, ang kanilang pisikal na katawan ay mas malakas at mas mabilis kumpara sa mga demonyong hayop sa labas. Marami ring mga multo at masasamang espiritu sa paligid. Ang masasamang espiritu ay mga kaluluwa ng mga master ng Ancient God Realm na namatay dito sa milyon-milyong millennia, habang ang mga ghouls ay ang akumulasyon ng siksik na death chi sa mahabang panahon. Sa kabila ng pareho silang nagtataglay ng mahinang mga kakayahan sa opensiba, mahirap silang pumatay dahil sa kanilang kakulangan ng pisikal na katawan. Sa oras na ito, ilang itim na anino ang bumungad kay Huang Xiaolong at sa maliit na baka mula sa harapan. Ang mga nakakatakot na itim na anino na ito ay mga masasamang espiritu na gumagala sa paligid ng extraterritorial devil battlefield, at ang lakas ng grupong ito ay nasa pagitan ng First Order at Second Order Ancient God Realm. Sa loob ng extraterritorial devil battlefield, kahit nasa hindi gaanong mapanganib na paligid, karamihan sa mga magic beast, ghouls, at masasamang espiritu ay nagtataglay ng lakas ng Ancient God Realm. Maliit na bahagi lamang ang may lakas ng Heavenly God Realm. Ilang metro ang layo ng grupong ito ng masasamang espiritu mula kay Huang Xiaolong at sa maliit na baka ng sila ay umusok sa ilalim ng dalawang paa ng Cloud Devouring Divine Beasts. Ang Archdevil Supreme Godhead ni Huang Xiaolong ay nabuhay sa isang iglap, hinihigop ang sumabog na enerhiya sa kanyang katawan. Ang nagniningning na sinag ng liwanag ay lumabas mula sa kanyang Archdevil Supreme Godhead, na naging sanhi ng kanyang lakas na pumailang lang. Sa kasiyahan ni Huang Xiaolong, napansin niya na ang enerhiya ng masasamang espiritong ito ay may mas mataas na kalidad kumpara sa Devil Chi ng extraterritorial Devil Battlefield, isang mahalagang suplemento para sa kanya. Para sa kanya, ang lugar na ito ay isang perpektong paglilinang banal na lupain. Ginamit din ng maliit na baka ang puwersa ng kidlat mula sa dalawang gintong sungay nito upang linisin ang enerhiya ng masasamang espiritu bago ito hinihigop. Makalipas ang kalahating buwan. Pagkatapos ng Second Order Ancient God Realm Ghoul na nababalot ng Death Chi ay tinapos ng isa sa Cloud Devouring Divine Beasts na may kaway ng paa, mabilis na hinigop ni Huang Xiaolong ang lahat ng enerhiya nito. Biglang umalangaw-ngaw ang mga ingay mula sa kanyang katawan. Tumaas ang kanyang aura sa unang bahagi ng Seventh Order Heavenly God Realm. Biglang sinuntok ni Huang Xiaolong ang hangin. Pumito ang puwersa ng kamao sa kalawakan, na naghahawa ng landas na ilang daang li ang haba sa pamamagitan ng siksik na Diablo Chi sa harapan nila. Ang Devil Chi ang pinakamalaking hadlang sa extraterritorial Devil Battlefield. Ang buong desperado na suntok ng 18th Order Ancient God Realm Cultivator ay halos hindi makalakbay ng isang daang li sa isang ulap ng Devil Chi. Sa puntong ito, ang maliit na baka ay naging manhid na habang pinapanood ang bilis ng paglilinang ni Huang Xiaolong, hindi nagpapakita ng kahit kaunting sorpresa sa kanyang tagumpay. Guro, may lambak sa unahan, bakit hindi tayo magpahinga doon? Iminungkahi ng maliit na baka kay Huang Xiaolong. Pinawi ni Huang Xiaolong ang kanyang kamao, tinitingnan ang madilim na paligid. Tumango naman siya bilang pagsang-ayon, sige. Bagamat walang sikat ng araw, mayroon ding gabi at araw sa extraterritorial Devil Battlefield, na hinuhusgahan batay sa antas ng kakayahang makita sa pamamagitan ng siksik na Devil Chi. Madilim ang paligid ng lumubog ang gabi at naging sobrang lamig, na para bang nahulog sila sa isang walang hanggang kuweba ng yelo. Ngunit ang isang bagay na nakalilito kay Huang Xiaolong ay, habang ang mga bituin ay nakikita sa kalangitan sa gabi ng extraterritorial Devil Battlefield, walang buwan. Pagkalipas ng ilang minuto, bumaba ang grupo ni Huang Xiaolong sa nasabing lambak. Ang lambak ay medyo maliit na matatagpuan sa pagitan ng ilang mga taluktok ng bundok, gayunpaman, ang Death Chi sa lambak ay sobrang siksik na parang solid. Parehong nagulat si Huang Xiaolong at ang maliit na baka sa hindi pangkaraniwang bagay na ito. Pagkaraan ng maikling sandali ng pag-aalinlangan, nagpa siya si Huang Xiaolong na tingnan ito.
Sa kanilang pagpasok sa loob, ang tanging nakikita nila ay hindi kumpletong mga buto at bangkay, mula sa mga buto ng tao hanggang sa mga mahiwagang hayop, maging ang ilan ay kabilang sa mga sinaunang lahi tulad ng Giant Tribe, Buddhist Demon Clan, at maging ang mga bangkay ng mga dalubhasa sa dagat. Ang isang bagay na karaniwan ay, wala sa mga buto at bangkay na ito ang kumpleto. Ang mga butas at basag na linya ay tumatakbo sa mga pader ng lambak na malinaw na dulot ng isang malakas na epekto. Maging ang munting baka ay nakasimangot na nakatingin sa kapaligiran. Dumaan sina Huang Xiaolong at Xiao Niu sa tumpok ng mga buto, pagdating sa kabilang dulo ng lambak kung saan natagpuan nila ang isang higanting bangkay ng magic beast na halos kasing laki ng cloud devouring divine beasts. Nakayuko sa lupa, ang magic beast na bangkay ay naglabas ng isang malakas na devil chi. Mabuting Panginoon, ito ay isang kaguluhang espiritual na hayop, Black Baboon. Ulalas ng maliit na baka, ang Black Baboon ay isang kayamanan mula ulo hanggang paa, lalo na ang mga mata nito na naglalaman ng likas na metal na espiritual na apoy. Mukhang pinatay nito ang mga tao at magic beast na nakita natin kanina. Tumango si Huang Xiaolong. Ang mga tao, magic beast, at mga miyembro ng Sea Tribe na nakita nila ay malamang na nangangaso sa Black Baboon na ito. Matapos patayin ang lahat ng humahabol, namatay din itong Black Baboon dito. Gayunpaman, nasa gilid pa rin sila ng extraterritorial devil battlefield. Bakit lilito ang isang kaguluhang espiritual na hayop dito? Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1139. Ang Great Abyss of Ghosts, Gods, and Devils Formation. May isang bagay sa ilalim ng bangkay ng Black Baboon na ito. Biglang sabi ni Xiao Niu. Nagulat si Huang Xiaolong at tumingin sa ibaba nito. Nakahandusay sa lupa, ang napakalaking katawan ng Black Baboon ay sumasakop sa halos lahat ng lambak, kaya walang makita si Huang Xiaolong sa ilalim nito. Ngunit, dahil sinabi ng munting baka, tiyak na may kapansin-pansin sa ilalim ng higanteng bangkay na ito. Huminga ng malalim si Huang Xiaolong at iniabot ang kanyang palad patungo sa Black Baboon, nagpadala ng puwersa na dahan-dahang bumuhat sa bangkay. Ang bangkay ng Black Baboon na kasing laki ng bundok ay dahan-dahang lumutang sa hangin bago inilipat sa Ossuary Ring. Matapos tanungin ang Cloud Devouring Divine Beast, tinansya ni Huang Xiaolong na ang Chaos Spiritual Beast na ito ay malamang na isang 7th Order Ancient God Realm. Sa makatuwid, hindi siya nang ahas na subukang gawing puppet sa sandaling ito, nagpa siya na gawin ito pagkatapos na umaban sa 8th Order. Kaharian ng Diyos sa langit. Matapos ilagay ang bangkay ng Black Baboon sa Huang Xiaolong Ossuary Ring, ang lugar ay naging walang laman, na naglantad ng isang banal na porma sayon sa lupa kung saan ito nakahiga. Ang sinaunang banal na porma sayon na ito ay 6 na metro ang lapad, na binubuo ng malalim na mga simbolo. Bawat stroke ay naglalaman ng hindi maisip na kapangyarihan. Higit pa rito, maaari rin itong makaapekto sa kaluluwa ng isang tao. Isang sulyapat ang puso ni Huang Xiaolong ay sumikip, pakiramdam na ang kanyang kaluluwa ay halos sipsipin sa kumunoy ng walang katapusang kadiliman. Biglang naglabas ng maningning na liwanag ang kanyang 3 Supreme Godheads, na nagpagising kay Huang Xiaolong sa kanyang katinoan. Kahit ilang segundo lang ay basang-basa na ang likod niya dahil sa malamig na pawis. Ang 2 Cloud Devouring Divine Beasts ay mga puppet, kaya hindi sila naapektuhan ng formation diagram. Sa oras na iyon, ang gulat na boses ng maliit na baka ay umalangaw sa mga tainga ni Huang Xiaolong. Ito ang Great Abyss of Ghosts, Gods, and Devils Formation. Mahusay na kalaliman ng pagbubuo ng mga ghosts, gods, at devils. Habang pinagmamasdan ang nagtatakang ekspresyon ng maliit na baka, nagtanong si Huang Xiaolong, napakalakas ba ng magandang porma sayon na ito? Matapos ang napakatagal na pagsasama kasama ang maliit na baka, bihira niyang makita itong nagpapakita ng labis na pagtataka. Ang maliit na baka ay tumango sa kanyang ulo na may seryosong ekspresyon. Ang pinakamakapangyarihang sinaunang banal na porma sayon sa Vientiane World ay halos walang bahagi sa Great Abyss of Ghosts, Gods, and Devils Formation na ito. Ano sa tingin mo? Napapanganga si Huang Xiaolong sa gulat. Ang Great Abyss of Ghosts, Gods,
and Devil's Formation na ito ay may nakakatakot na kaluluwa na nakakaakit ng kapangyarihan, na nagiging sanhi ng mga kaluluwa ng mga may Diyos na mas mababa sa pinakamataas na ranggo na mahulog sa walang katapusang kadiliman. Ang mga mata ng maliit na baka ay kumikinang habang sinasabi nito, kung hindi dahil sa iyong pinakamataas na Diyos, ikaw ay nilamon sa walang hangganang Devil Abyss. Kahit na ang pinakamataas na late 10th Order Ancient God Realm Masters ay hindi na Magi gising muli. Curious na tanong ni Huang Xiaolong. Tama. Tumango ang maliit na baka. Ito ang pinaka nakakatakot na punto ng pagbuo na ito. Nag-iiba ito ayon sa ranggo ng Diyos at hindi lakas ng paglilinang. Takeus Era, isang archdevil ang naglatag nitong Great Abyss of Ghosts, Gods, and Devils Formation na pumapatay sa kalahati ng populasyon ng Divine World. Huminga ng malamig si Huang Xiaolong sa pakikinig sa maliit na baka. Kalahati ng populasyon ng banal na mundo. Medyo malabo pa rin ang sabihin ng maliit na baka na ang pinakamakapangyarihang sinaunang divine formation ng Vientiane World ay halos mayroong maliit na bahagi ng kapangyarihan ng Great Abyss of Ghosts, Gods, at Devils Formation, ngunit ngayon ay naunawaan na ni Huang Xiaolong ang lawak ng takot ng formation na ito. Dagdag pa ng maliit na baka, syempre, ang Porma Sayon na inilatag ng Archdevil ay mas malaking sukat. Kasing laki lang ng mani ang nasa harap namin, pero kahit ganon, nakakatakot pa rin ang kapangyarihan nito. Gayunpaman, paano lumitaw ang Great Abyss of Ghosts, Gods, at Devils Formation na ito sa lambak na ito? At ano ang tinatakan nito sa ilalim? Sumimangot si Huang Xiaolong, sinasabi mo na may tinatakpan ito sa ibaba. Tumango si Xiao Niu ng may katiyakan, talagang gayon, at pinaghihinalaan ko na ang kaguluhang espiritual na hayop pati na rin ang mga patay na eksperto sa labas ay konektado sa Great Abyss of Ghosts, Gods, at Devils Formation na ito. Lumitaw ang mga lukot sa noo ni Huang Xiaolong habang nakakunot ang noo niya, nagtatanong, mayroon ka bang anumang paraan para masira ang Porma Sayon na ito? Kung mayroon akong dating lakas, natural na kaya ko, ngunit hindi ko pa rin magawa sa ngayon. Umiling ang maliit na baka. Hindi mapigilan ni Huang Xiaolong na mabaygo. Gayunpaman, kahit na hindi ko masira ang Porma Sayon na ito, maaari kong gamitin ang aking Purple Lightning Force para ipadala ka sa loob ng 3 oras. Dagdag pa ng maliit na baka. Sa isang segundo, lumiwanag sa kagalakan ang nakasimangot na mukha ni Huang Xiaolong. Ngunit tandaan, kung may mangyari sa iyo habang ikaw ay nasa loob at hindi nakabalik sa loob ng itinakdang oras, malamang na ikaw ay tuluyang makulong sa loob at hindi na lalabas muli. Tiit ng munting baka, at ako, minamanipula ang formation mula sa labas, kung may mangyari sa akin, ako rin. Ay makulong sa loob ng walang hanggan. Nagalinlangan si Huang Xiaolong, ang kanyang mukha ay maulap habang nagmumuni-muni. Para narito ang napakalakas na Porma Sayon, ang bagay na nakatatak sa ibaba ay tiyak na hindi simple. Maaaring ito ay ang tirahan ng paglilinang ni Archdevil. Kung makukuha niya ang mga bagay sa loob ng tirahan ng cultivation ni Archdevil, ito ay magdadala ng hindi maisip na mga benepisyo sa kanyang hinaharap na cultivation path. Ngunit kung hindi siya makalabas sa loob ng 3 oras, o kung may nangyari sa kanya o sa maliit na baka, malamang na siya ay tuluyang makulong sa loob. Biglang nawala ang iniisip ni Huang Xiaolong at naisip ang aura ng Grand Mist. Dahil sa kaisipang ito, nagtanong siya, Xiao Niu, sa tingin mo ba posibleng ang bagay na nakatatak sa ibaba ay ang Grand Mist aura? Ang maliit na baka ay natulala saglit sa tanong ni Huang Xiaolong. Makalipas ang ilang segundo, umiling ito, I cannot say for sure. I don't think so. Pero ngayong nabanggit mo na, parang may posibilidad na ganoon. Si Huang Xiaolong ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nagniningning ang determinasyon sa kanyang mga mata habang siya ay sumisigaw, papasukin mo ako. Ipagsapalaran niya ito. Sa kabila ng pag-alam na may pagkakataong matrap sa loob ng Great Abyss of Ghosts, Gods, and Devils Formation, hindi makalabas, gusto niyang subukan ito. Kung hindi, mabubuhay siya sa panghihinayang. Papasukin na kita ngayon, pero tandaan mo, may 3 oras ka lang. Ang maliit na baka ay seryosong nagpaalala kay Huang Xiaolong.
Kasunod nito, ang mga bahid ng lilang kidlat ay tumaas mula sa mga ginintoang sungay ng maliit na baka na pumasok sa Great Abyss of Ghosts, Gods, at Devils Formation sa isang iglap. Ang lilang kidlat ay patuloy na nag-iipon, aktwal na bumubuo ng isang kopya ng pagbuo kahit na ang laki nito ay eksaktong pareho. Natigilan si Huang Xiaolong. Ang maliit na baka ay may ganitong uri ng kakayahan na lumalaban sa langit, na kayang gayahin ang masalimuot at makapangyarihang Great Abyss of Ghosts, Gods, at Devils Formation. Ang pormasayo na ginawa mula sa lilang kidlat ay umiikot, kumikislap ng maliwanag, sumasalamin sa pagbuo sa lupa. Naabot ni Huang Xiaolong ang Great Abyss of Ghosts, Gods, and Devils Formation sa isang malaking hakbang. Sa sumunod na sandali, nagbago ang tanawin sa harap ng kanyang mga mata nang lumitaw siya sa ibang espasyo. Sa harap ng Huang Xiaolong ay isang malaking templo na kahawig ng arkitektura ng sinaunang Greece ng Earth. Madilim, tahimik, at malamig ang paligid. Para bang nagyelo ang oras sa espasyong ito. Huminga ng malalim si Huang Xiaolong at maingat na humakbang patungo sa mga pintuan ng templo. Sa isang pagtulak, dahan-dahang bumukas ang malalaking pinto. Pumasok siya sa loob at tumingin sa malawak na bulwagan. Mayroong 4 na pangunahing halijing bato, bawat isa sa kanila ay may mga kadena na huwad mula sa hindi kilalang mga materyales na nakabitin, na nakakadena ng 4 na kakaibang nilalang sa mga halijing bato. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1140. Galaxy River. Ang 4 na kakaibang nilalang na ito ay napakalaki, bawat isa sa kanila ay umaabot sa 1,000 zang ang taas at may pagkakatulad sa Black Babon, ngunit lahat ng 4 na nilalang ay magkaiba. Ang unang nilalang ay may buntot ng dragon, habang ang pangalawa ay may maapoy na balahibo na sumasakop sa buong katawan nito, nakahawig ng isang phoenix. Ang ikatlong nilalang ay may kasamang katawan na may 2 nether serpent, at ang huli ay may 4 na braso na kahawig ng mga binti ng isang kilin. Natarante si Huang Xiaolong, ano ang pinanggalingan ng 4 na nilalang na ito na gagamit ng Great Abyss of Ghosts, Gods, at Devils Formation para selyuhan sila dito. Nagising ang 4 na natutulog na nilalang matapos maramdaman ang isang bagong presensya sa bulwagan. 4 na pares ng pulang-pula na mga mata ang bumukas at bumagsak kay Huang Xiaolong, na nagdulot ng napakalaking mabangis na aura na agad na yumanig sa lupa. Natigilan si Huang Xiaolong sa kinatatayuan, na bigla. Sa kabutihang palad, ang 4 na nilalang na ito ay wala sa pinakamabuting kalagayan. Ang kanilang lakas ay tila pinaghihigpitan ng mga tanikala, kasama ang kanilang puwersa ng kaluluwa. Kung hindi, sa sandaling iyon nang ang 4 na pares para sa mga mata ay nahulog kay Huang Xiaolong, hindi niya makakayanan ang pressure. Nang makita si Huang Xiaolong, ang 4 na nilalang ay nagpupumiglas at umungal, ngunit habang sila ay nagpupumiglas, mas maliwanag ang mga simbolo sa mga tanikala. Habang nagniningning ang mga simbolo, napaungol sa sakit ang 4 na nilalang at agad na tumahimik. Natitiyak na ang 4 na nilalang ay hindi makakawala sa mga tanikala, nakahinga si Huang Xiaolong ng maluwag, ibinaling ang kanyang atensyon sa paligid. Gayunpaman, ang bulwagan ay walang laman maliban sa 4 na halijing bato, ang 4 na kakaibang nilalang, at isang arko sa kabilang dulo ng bulwagan. Ang arko ay malamang na humantong sa panloob na bulwagan. Walang pag-aalinlangan, naglakad si Huang Xiaolong patungo sa archway. Nakatayo sa harap nito, wala siyang makitang anuman kundi kadiliman sa kabilang panig. Ang kanyang banal na pandama o ang mata ng impyerno ay hindi nakakakita dito. Ang hindi kilalang dahilan ay bahagyang nag-alinlangan si Huang Xiaolong, ngunit pumasok pa rin siya makalipas ang ilang sandali. Nang mawala ang kanyang katawan sa arko, si Huang Xiaolong ay nilamon ng walang katapusang kadiliman. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng kadiliman ay sumugod patungo sa kanya na parang walang katapusang high tides, maraming beses na mas masigla kaysa sa Devil Chi ng extraterritorial Devil Battlefield, lalo na ang nakamamatay na kapangyarihan nito. Naalarma, mabilis na nilapitan ni Huang Xiaolong ang kanyang Archdevil Supreme Godhead at Innumerable Buddha Supreme Godhead sa parehong oras. Ang isa ay lalamunan at ang isa ay para dalisayan.
Gayunpaman, ang mga bahagi ng kanyang True Divine Dragon Physique ay naagnas pa rin. Mabilis na gumaling ang kanyang katawan, ngunit mas mabilis ang kaagnasan ng dilim. Nakayuko si Huang Xiaolong habang tinitiis ng kanyang katawan ang paulit-ulit na pagkasunog at paggaling, ngunit hindi sumagi sa kanyang isipan ang pag-urong. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, paulit-ulit niyang tiniis ang matinding sakit. Sa paglipas ng panahon, unti-unting napansin ni Huang Xiaolong na ang kanyang paglilinang ay patuloy na tumataas habang nilalamon ng kanyang Archdevil Supreme Godhead ang nakapalibot na kadiliman. Ang puwersang ito, sa kaibuturan nito, ay espiritual na enerhiya ng kadiliman ng langit at lupa. Inilagay ni Huang Xiaolong ang isang paa sa harap ng isa, pasulong. Gayunpaman, dahil nahahadlangan ng puwersa ng kadiliman, ang kanyang pag-unlad ay napakabagal. Makalipas ang kalahating oras, narinig niya ang lagaslas ng ilog. Oo, sigurado si Huang Xiaolong na isa itong ilog. May ilog talaga sa loob ng templong ito. Si Huang Xiaolong ay namangha. Sumunod sa direksyon ng tunog, lumipat siya palapit sa ilog. Makalipas ang halos 10 minuto, nakita ni Huang Xiaolong ang isang daangzang malawak na ilog na tila isang kalawakan. Ang tubig na hindi alam ang lalim ay kumikinang sa kumikinang na liwanag ng bituin. Ito ay isang misteryo kung saan nagsimula ang ilog at kung saan ito dumadaloy. Si Huang Xiaolong ay nataranta at namangha sa parehong oras. Paano nabuo ang ilog na ito? Inilipat ba ito dito ng isang tao na gumagamit ng hindi maisip na lakas o dito ba sa simula pa lang? Habang papalapit si Huang Xiaolong sa pampang ng ilog, ang espiritual na enerhiyang lumulutang palabas mula sa tubig ay lalong nakakabigla. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakarating na rin siya sa tabing ilog. Pinaluktot ng alon-alon na tubig ang nakakalat na kumikinang na mga bituin sa ibaba, tahimik ngunit misteryoso. Ngunit ang tahimik na eksenang ito ay nagbigay kay Huang Xiaolong ng isang hindi mapag-aalinlanganang pakiramdam ng pangamba. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natuklasan niya na may pagkakaiba sa pagitan ng liwanag ng bituin sa loob ng ilog pagkatapos mag-obserba ng ilang sandali. Sa gitna ng hindi mabilang na mga bituin sa loob ng ilog, mayroong isang liwanag na mas maliwanag kaysa sa iba na nakakamangha sa sinumang tumingin dito. Ang liwanag na ito ay ibinubuga ng isang bagay sa ilalim ng ilog. Saglit na nag-isip si Huang Xiaolong bago sinubukang sipsipin ang bagay mula sa tubig gamit ang kanyang palad, ngunit sa kanyang pagkagulat, ang lakas ng pagsipsup mula sa kanyang palad na kayang buhatin ang isang malaking sinaunang bundok ay hindi naalis ang nagniningning na bagay na iyon mula sa ilalim ng ilog. Napukaw nito ang pagkamahusisa ni Huang Xiaolong. Gamit ang God Force mula sa kanyang 3 Supreme Godheads, sinubukan niyang muli. Sa pagkakataong ito, ang bagay sa ilog ay dahan-daang umangat sa ibabaw at lumipad sa palad ni Huang Xiaolong. Umagsak ang braso ni Huang Xiaolong sa hangin nang mahulog ang item sa kanyang palad. Ang Star Sand na kalahati ng laki ng kanyang hinliliit ay talagang may napakataas na densidad. Kahit na nagtataka si Huang Xiaolong kung ano nga ba ang Star Sand na ito, sa kanyang karanasang mata ay natural niyang alam na ito ay isang bagay na hindi pangkaraniwan. Pagkatapos ay itinago niya ito sa kanyang Azure Ring bago ipinagpatuloy ang paghahanap. Makalipas ang kalahating oras, nakakita siya ng 6 na katulad na butil ng Star Sand. Gusto niyang ipagpatuloy ang paghahanap, ngunit pagkatapos kalkulahin ang oras na ginugol niya sa ngayon, kailangan niyang sumuko at bumalik sa paraan ng kanyang pagdating. Ilang sandali pa, bumalik na siya sa panlabas na bulwagan, kung saan nakakideno pa rin ang 4 na kakaibang nilalang sa mga halijing bato. Nakapikit ang kanilang mga mata, na para bang nasa antok. Pinuksan ni Huang Xiaolong ang kanyang Eye of Hell, hinanap ang bawat pulgada ng bulwagan upang matiyak na wala siyang napalampas. Dahil siguradong walang bagay sa labas ng bulwagan, hindi mapigilan ni Huang Xiaolong na mabaygo. Nagtanim siya ng mataas na pag-asa bago pumasok sa Great Abyss of Ghosts, Gods, and Devils formation na ito, umaasa na ang selyadong bagay ay ang Grand Mist Aura. At muli, ang Grand Mist Aura ay umiral bago ang banal na mundo ay nabuo, isang mystical na pag-iral, paano ito may tatatak dito ng isang tao. Lumabas si Huang Xiaolong sa templo, lumabas sa hangganan nito. Hindi nagtagal, bumalik siya sa lambak.
Nang makitang si Huang Xiaolong ay nakabalik ng ligtas, ang maliit na baka ay lubos na gumaan. Pagkatapos ay humakbang ito papunta sa kanya, nagtanong, "Guro, kumusta?" Umiling si Huang Xiaolong, maikling ikinwento ang nangyari pagkatapos niyang pumasok at naglabas ng butil ng Star Sand. Ito ang Chaos Star Sand. Napahiyaw ang maliit na baka. Chaos Star Sand. Idinagdag ni Huang Xiaolong, para saan ito ginagamit. Tumawa ang maliit na baka, kumikinang ang mga mata nito, magandang bagay ito ang pagdaragdag nitong Chaos Star Sand kapag ang paggawa ng Chaos Grade na mga espiritual na artifact ay maaaring tumaas ang kapangyarihan ng artifact ng ikasampu, na pinakamababang pagtatansya lamang. Kung isusubasta mo ang butil na ito sa iyong kamay, ito ay nagkakahalaga ng higit sa 100 bilyon. Si Huang Xiaolong ay mukhang bigo sa kabila ng mga salita ng maliit na baka. Hindi siya nagkukulang ng pera ngayon, ang kulang sa kanya ay mga mahalagang kayamanan na makakatulong sa kanyang paglilinang na sumulong sa pinakamabilis na bilis. Ayon sa iyong paglalarawan, ang apat na kakaibang nilalang na iyon na nakadina sa ibaba ay dapat na ang mga nasasakupan ni Archdevil, ang apat na hindi gusto. Ang maliit na baka ay tame time na nagpatuloy, at ang ilog na iyong napuntahan ay maaaring talagang magsilang ng Chaos Star Sands, ito ay malamang na ang maalamat na Galaxy River. The Foran likes Galaxy River. Inulit ni Huang Xiaolong sa kanyang sarili. Ipinaliwanag ng maliit na baka, ang apat na hindi nagkakagusto ay mga kilalang karakter noong Chaos Era, napakalakas. Ang bilang ng mga ibabaw ng mundo na nawasak ng mga ito ay hindi bababa sa 100,000. Ang Ilog Galaxy ay isang mystical na pag-iral na ipinanganak ng universo, at doon iba't ibang uri ng mga ito. Ang ilang mga Galaxy River ay nagsilang ng Chaos Star Sand, habang ang ilan ay nagsilang ng mga espiritual na damo. Iba-iba rin ang laki ng mga Galaxy River, mula sa libu-libong liang lapad hanggang ilang metro. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong Nobela.